MT Novel Story. Kabanata 1481. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Kuya Quansheng, ano ang gagawin natin? Lumapit sina Vest at Niuding, tanong ni Kiki. Tere na rin, hindi tayo dapat mahuhuli sa iba. Nag-isip sandali si Quansheng, pagkatapos ay tumalikod at inutusan si Yuli, na namumuno sa battle formation, umupo ka sa hukbo, at tutulungan natin ang amo. Huwag kang pumunta, hindi ko kayang hawakan ang buong hukbo ng mag-isa. Nagmamadali si Yuli, ngunit nakakalungkot na walang pakialam si Quansheng, at inakay ang kanyang Vest at si Niuding na magmadaling palabas. Ang mga taong ito, sa pagtingin sa background ni Quansheng at ng iba pa, si Yuli ay napabuntong hininga ng galit. Sa higit sa 10 pangunahing magkakapatid, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ang pinakamahina. Ang kanyang lakas ay namumuno sa pagbuo ng labanan. Siya ang commander ng mga operasyon ng Legion at hindi maaaring umalis sa Legion. Magpatuloy sa offense iba, tumagos sa pormasayon ng kalaban, at sumali sa mga kagalang-galang ng iba pang puwersa. Walang pagpipilian si Yuli kundi ang gawin ang mahalagang gawain ng pag-upo sa Legion, at ayon sa mga pangangailangan ng kasalukuyang sitwasyon ng labanan, inutusan ang Legion na magpatuloy sa pag-atake. Ngunit sa sandaling ito, huminto si Lu Chen sa pagtakbo, at hindi rin makatakbo. Dahil sumugod si Linhua at ang 10 kasambahay upang tumulong, kung siya ay muling tumakas, si Linhua at ang 10 kasambahay ay matatalo ng 10,000 mga kaaway. Nilaslas ni Lu Chen si Xinghe gamit ang kanyang sword backhand, at pinatay ang mga gininto ang kagalang-galang ng angka ng Ming sa paligid niya, at saka lamang siya sinalubong ni Linhua at ng 10 katulong. Wala pang oras na huminga si Lu Chen nang dumating din si Shang Guanjin, na sinundan ng 4 na matangkad, pandak, mataba at payat na tao, kasunod sina Ruohua, Wanyan at Cainiao, at sa likod nila ay sina Quansheng at Vest ni Uding. Anong tinatakbuhan mo dito? Galit na tanong ni Lu Chen. Halika para tulungan ka, sabi ni Linhua. Hindi ko kailangan tumulong, pinangungunahan ko sila, at hindi nila ako maabutan. Galit na nagsalita si Lu Chen. Walang paraan para tumakbo ka ng ganito. Kung hahabulin mo ang kalaban, kailangan mong hatiin ang iyong mga tropa. Sabi ni Linhua. Nahati na sila, ngunit nasa akin ang kayamanan ng Hades dito, at determinado silang manalo, kaya hindi nila maaaring hatiin ang mga sundalo. Inalog-alog ni Lu Chen ang Soul Living Tree sa kanyang mga balikat, at sinabing, sa sandaling dumating ka, mahihirapan akong tumakas, at magiging mahirap na labanan ang 10,000 gintong estatwa ng Hades. Dumating ako. Pinanood ni Linhua ang hindi mabilang na mga gininto ang kagalang-galang mula sa angkan ng Ming na nakapalibot sa kanila, ipinakita ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban sa glacial, hinampas ang kanilang mga letigo, at tumangay. Ang letigo ay nasa lahat ng dako, nagyelo. Ang napakababang temperatura ay dumaan, at maraming gintong estatwa ng Hades ang na-freeze at naging mga eskultura ng yelo. Sila ay natangay ng mahabang letigo, at ang mga ice sculpture ay nabasag. Ang mga primordial na espiritu ay isa-isang tumakas mula sa kanilang mga nabasag na katawan, ngunit hindi sila nakaligtas sa napakababang temperatura, at sila ay nabura ng sunod-sunod, na nagkapira-piraso. Ang cultivation base ni Linhua ay orihinal na isang bone-tattooed saint, kahit na ang Golden Body Venerable lang ang naibalik, ang kanyang combat power ay mas malakas kaysa sa average Golden Body Venerable. Bukod dito, ang Linhua ay orihinal na isang ice spirit body, at may malamig at mababang temperatura. Tulad ng rookie ng Thunder Spirit Body at Wanyan ng Fire Spirit Body, mayroon itong sariling group killing skills. Bilang karagdagan, ang Glacial Combat Skill ng mid-level na Sky Rank ay nakumpleto na, at ang ipinakitang kapangyarihan ay napakalakas. Sa isang buong letigo, ang napakababang temperatura ng sarili ay nakakabit sa mahabang letigo at natangay, na pumatay sa napakaraming gintong kagalang-galang ng Ming clan normal. Gayunpaman, ang 10,000 gintong kagalang-galang ng angka ng Ming ay hindi natakot. Upang makuha ang puno ng lahon, gaano man kalakas ang mga glacier ng Linhua, sunod-sunod pa rin silang sumugod kay Lu Chen. Tapos, ang rookie ay nagpakawala ng galit na dagindong, at hinampas gamit ang palakol sa kanyang kamay, at kumulog, at ang lugar ay isang minahan. Hindi mabilang na mga gininto ang kagalang-galang ng angkan ng Ming ang tinamaan, at lahat sila ay tinamaan ng kidlat kaya tumindig ang kanilang mga balahibo, na naging dahilan para mahirapan silang sumulong. Purgatorio.
Sa oras na ito, bumaril din si Wan Yan, at bumangon ang apoy ng impyerno, kumalat ang buong minahan, at sinunog ang mga kaaway sa loob. Ang mga gintong kagalang-galang na iyon ng angkan ng Ming ay tinamaan ng kulog at muling nasunog, at ang mga ito ay napakaasim. Nakakalungkot lang na hindi sapat ang cultivation base ni Kenyao at Wan Yan para maging karapat-dapat kay Venerable Qing Tian. Ang grupong pumatay sa kapangyarihan ni Thunder at Flame ay limitado at hindi maaaring banta sa buhay ng Venerable Golden Body. Ganun pa man, sapat na ang Thunder at Flame para uminom ng kaldero para sa kalaban na na-recruit, hindi lamang nagpapabagal sa pag-atake ng kalaban, kundi pati na rin ang pumatay ng maraming kalaban. Kung gayon, bumuo ng isang linya ng depensa, gawin natin ito ng magkasama. Nang makita ito, sinabi ni Lu Chen. Noong una, gusto ni Lu Chen na hilingin sa kanila na gamitin ang Imperial Light Step, at hayaan silang lahat na bumalik. Ngunit nang makita na ang mga glacier ni Linhua ay matalim at mas malakas kaysa sa kanyang kakayahan sa pagpatay ng grupo, nadama niya na kaya niyang lumaban sa isang labanan at lipulin ang ilan sa mga gintong kagalang-galang ng angkan ng Ming. Lahat, huwag kayong magkalat, mag-concentrate, kaya kayong takpan ang kanepi ko. Kinuha ni Fei Long ang dalawang kaldero, itinaas ang kalangitan, at pinrotektahan ang lahat ng may malakas na linya ng depensa. Sa orihinal, kulang ang kakayahan sa pakikipaglaban na nababalot sa langit sa ikalawang kalahati, at ang saklaw ng depensang ipinakita nito ay napakaliit, na pinoprotektahan lamang ang ilang tao sa karamihan. Ngunit ngayon, kumpleto na ang takip ng Fat Dragon, at mas malaki ang hanay ng depensa. Bagamat maraming tao, hindi ito mapoprotektahan, ngunit walang problema kung kakaunti ang tao. Mga 20 tao lamang ang naririto, basta't nagtitipon sila sa paligid ng Fei Long at hindi lalampas sa 3 talampakan, sila ay nasa ilalim ng proteksyon ng langit. Sa sandaling ang pagtakip ng Fat Dragon sa langit ay itinaas, sunod-sunod ding nagpatawag si Gao Hai ng Magic Circle, pinalakas ang depensa, at nagdagdag ng icing sa cake. Lumabas din ang dagat ng mga anting-anting sa mababang bundok. May mga anting-anting sa pagpatay at mga talisman ng guni-guni, na maaaring magdulot ng maraming kaguluhan sa kalaban. Ang Slender Tiger ay nagsaset up din ng mga bitag sa paligid, hanggat lumalapit ang kalaban, walang alinlangang tatama siya. Sa sandaling ito, ang minefield at ang fire zone ay nawala, at isang malaking bilang ng mga gintong kagalang-galang mula sa Hades ang dumating upang patayin silang muli. Dahil si Lu Chen at ang iba pa ay dumpensa kaagad, ang libu-libong gintong estatwa ng angkan ng Ming ay hindi na umatake sa isang lugar lamang, ngunit pinalibutan sila mula sa lahat ng direksyon at naglunsad ng all-round attack. Bantayan ng Rookie ang kaliwa, binabantayan ni Wan Yan ang kanan, binabantayan ni Linhua ang likod, at naiwan sa akin ang harap. Agad na nagayos si Lu Chen para ayusin ang direksyon ng depensa ng lahat, susundan ako ni Na Shang Guanzhen at Fei Long, tutulungan ni Shorty, Fat Shou at Quan Sheng ang Rookie, tutulungan ni Ruhua, Ma Jia, at ni Yu Ding si Wan Yan, at paprotektahan ng 10 katulong si Linhua. Sa sandaling makumplito ang pagpapadala, dumating ang hindi mabilang na mga gintong kagalang-galang ng angkan ng Ming. Opisyal na nagsimula ang isang nakakasakit at nagtatanggol na labanan na may malaking pagkakaiba. Ngunit hindi nagtagal, sumuko ang kalaban sa pag-atake mula sa likuran at nagpadala na lamang ng ilang tao upang pigilan si Linhua na nagbabantay doon. Ang glacial combat technique na winalis ni Linhua ay may labis na pinsala sa napakababang temperatura, at ang kalaban ay natalo ng sobra, kaya gumawa siya ng ganoong desisyon bilang huling paraan. Hindi rin naging maayos ang pag-atake ng kalaban sa kaliwa't kanang bahagi. May mga minefield at fire zone para pabagalin ang kanilang pag-atake. Nang sumugod sila sa mga minefield at fire zone, nabalisa sila ng mga anting-anting at pinatay ng mga organo. Maraming malalakas na lalaki ang sumugod upang pumatay, at dumanas ng maraming pagkalugi. Ang pinakamahirap na bagay para sa kanila ay napagkatapos na makapasok sa wakas, nalaman nilang may magic circle na nagpoprotekta sa kanila, at mayroon ding malakas na defensive layer na nagpoprotekta sa mga tao sa loob. Nawala sila ng maraming tao, nasira ang magic circle, at pinatay pabalik. Napakahirap salakayin ang dalawang panig. Sa huli, inilagay nila ang pangunahing direksyon ng pag-atake sa harap mismo. 3 lang ang tao doon, walang group killing skills, at isa sa kanila ay si Lu Chen na pinilit nilang patayin.
Bilang resulta, hindi mabilang na mga gintong estatwa ng angkan ng Ming ang sumugod upang patayin sina Lu Chen, Fei Long at Shang Guanjin sa ilalim ng matinding pressure. Si Lu Chen ang may pinakamaraming pressure. Kabanata 1482, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ipinasok ni Lu Chen ang Soul Living Tree sa gitna ng defense circle, pinalaya ang kanyang mga kamay para lumaban ng buong lakas. Dahil walang pag-aalala, at may matabang dragon na nagpoprotekta sa kanya, hinarap ni Lu Chen ang kaaway, at hindi ganoon kadelikado. Kaya lang napakaraming kalaban, kaya hindi siya maaaring magkamali. Ang kamay na nakakabasag ng langit ay madalas na naaagaw, at sa tuwing ito ay nahuhuli, kahit saan man mahuli ang kaaway, sa isubog nito ang katawan ng kalaban. At si Shang Guanjin, na nakatayo sa likuran, ay hindi idle, at mabilis niyang hinugot ang kanyang espada, paisa-isang espada, pinaalis ang mga kalaban sa harap ni Lu Chen, at pinaginhawa si Lu Chen sa matinding pressure. Sa isang kisap mata, daan-daang mga kaaway ang nahuli hanggang mamatay ni Lu Chen, o pinugutan ng ulo ni Shang Guanjin. Ngunit ang mga gintong kagalang-galang ng angkan ng Ming ay hindi natatakot sa kamatayan, at patuloy na umaatake sa laman at dugo ng kanilang mga namatay na kasamahan. Napagpasyahan na nila na kahit na gamitin nila ang kanilang buhay para punan sila, kailangan nilang patayin si Lu Chen. Nakakalungkot lang na sa tuwing lalapit sila kay Lu Chen at aatake na sana sa katawan ni Lu Chen, biglang sumulpot ang isang mataba na batang lalaki. Hawak ang dalawang kaldero sa kanyang mga kamay upang protektahan si Lu Chen, binibigyan si Lu Chen ng pagkakataong huminga, na naging dahilan para matamba sila. You don't have to protect me, the Hades don't dare to attack me anymore, go help others. Nakita ni Lingua na si Lu Chen ay nahihirapan sa kabilang panig at ang depensa sa magkabilang panig ay tensyonado. Kaya sinabi niya ito sa 10 katulong. Ang kaligtasan ng Reyna ang unang prioridad, hindi natin maiiwan ang Reyna. Sabi ni Ling Yi, then you can stay and protect me. Sayang ang bahay ng maraming tao. Sinulyapan muli ni Lingua ang iba pang mga kasambahay, at pagkatapos ay nagutos, Ling 2, 3, 4 pumunta sa kaliwa, 5, 6, 7 sa kanan, 8, 9, at 10 ay pumunta para tulungan si Lu Chen. Ito ang utos ni Lingua, at ang 10 katulong ay hindi nang ahas na sumuway, kaya't agad nilang tinupad. Sa kaliwa at kanan, ayon sa pagkakabanggit, mayroong 3 mas makapangyarihang gintong estatwa, at ang presyon ay biglang humina ng husto. Lalo na si Lu Chen, sa tulong ng 3 pang maid, nabawasan ng husto ang pressure. Sa isang sandali, ang labanan sa pagitan ng dalawang panig ay nahulog sa isang pagkapatas. Sa kabilang panig, ang hukbo ng daan-daang libong Mingzu Venerables ay walang gininto ang katawan na kagalang-galang, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay lubhang nabawasan. Ang Fanatic Legion ay nakapasok na sa hukbo ng Netherworld Venerables, at sa wakas ay sumanib sa mga Venerable mula sa ibang puwersa. Kapag nagtagpo ang dalawa, ang lakas ng labanan ay tumataas ng husto. Gayunpaman, ang Fanatical Legion ay lumaban ng nakapag-iisa, pinananatiling hindi nagbabago ang porma sayon ng labanan, at ang kabuoang lakas ng labanan ay partikular na malakas. Mayroong mas mababa sa 100,000 mga kagalang-galang mula sa iba pang mga puwersa, kabilang sa mga ito ay mayroong 5,000 mga gintong kagalang-galang, ngunit hindi sila ng ahas na gumawa ng malaking bagay, matapat nilang pinutol ang likod ng Fanatic Legion, at binabantayan ang mga gilid. At ang pinakamabangis na frontal battlefield ay ang pagkain pa rin ng Fanatical Legion. Napakarami mong gininto ang kagalang-galang, bakit magtatago dito at lumaban, lahat pumunta para tulungan si Lu Chen. Tiningnan ni Yuli ang mga gintong kagalang-galang mula sa ibang puwersa at sinabi iyon. Kaming mga gintong kagalang-galang ay hindi malakas, at hindi kami mga kalaban ng mga gininto ang kagalang-galang ng angkan ng Ming. Nandito kami upang makahanap ng isang malaking pagkakataon. Isang gintong kagalang-galang ang tumugon. Hindi dumating ang mga makapangyarihang gininto ang kagalang-galang na iyon. Halos wala na silang respeto at naging mga santo. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras at pumunta sa muto para makipagsapalaran. Sabi ng isa pang gininto ang katawan na Venerable. Anong kalokohan ang sinasabi mo, ang mga gintong kagalang-galang na dumating mula sa angkan ng Ming ay hindi masyadong makapangyarihan, at ang kanilang makapangyarihang gininto ang kagalang-galang ay hindi rin dumating. Galit na sinabi ni Yuli, nariyan ang aking lumang kontinente, si Shen, at ang iba pa na sumusuporta sa pangkalahatang sitwasyon.
Ano ang kinakatakutan mo? Lahat ay nagmamadali, at ang labanan ay malulutas sa lalong madaling panahon. Iba si Lu Chen sa atin. Si Lu Chen ay may kapangyarihang pumatay ng mga santo. Ang pagpatay sa isang gintong kagalang-galang ay parang pagpuputol ng mga melon at gulay. Wala tayong ganoong kalakas na kapangyarihang panlaban. Sinabi ng isang gintong kagalang-galang. Masyadong maraming gintong kagalang-galang sa angkan ng Ming, ilang beses na mas marami kaysa sa atin, paano natin sila matatalo? Muling sabi ng kagalang-galang na gininto ang katawan. Sino ang nagsabi sa iyo na dumiretso sa itaas? Natural na makatayo ang aking matanda, at hindi ko kailangan na tumayo ka. Panipi, sabi ni Yuli, ang kailangan mo lang gawin ay bumuo ng isang pangkat ng mga sorpresang sundalo, biglang atakihin ang kalaban ng biglaan, at pagkatapos ay aakayin ka ng aking amo upang lumaban, at ang kalaban ay natural na mabubuwal. Pero, pagkatapos nating lumabas, paano ang labanan dito? Nag-aalala ang isang kagalang-galang na gininto ang katawan, kung bumagsak ang panig na ito, gaano man kahusay maglaro si Lu Chen, hindi ito makakatulong. Sa ating Fnatic Legion dito, ano ang kinatatakutan mong mabangga? Sabi ni Yuli, mas mabuting lumaban ka sa lalong madaling panahon, kung hindi, hindi na matiis ng amo ko, at wala kang silbi na lumabas ka, hintayin mo na lang ang kamatayan. Pagkatapos ng lahat, ang sitwasyon ng labanan ay apurahan, at walang puwang para sa pag-aaksaya ng oras. Pagkaraan ng ilang sandali na pag-usapan, nagpa siya ang mga gintong kagalang-galang na pinamumunuan ng ilang puwersa na lumabas upang tulungan si Lu Chen. Hindi nagtagal, tinawag ng mga puwersang iyon ang kani-kanilang Golden Body Venerables, at pagkatapos ay nagtipon upang bumuo ng isang pangkat ng 5,000 Golden Body Venerables. Sinunod ng panatikong Legion ang utos, kinuha ang posisyon ng Tyrannosaurus, sumalakay sa kanan, nagbukas ng madugong daan, at tinakpan sila para lumabas. Agad na inutusan ni Yuli ang Fanatical Legion na baguhin ang battle formation, iwanan ang depensa at pag-atake, tumagos sa defense line ng kaaway sa kanan, at takpan ang koponan ng Golden Body Venerable para sumugod palabas. Sa katunayan, ang 5,000 malakas na pangkat ng mga gininto ang kagalang-galang ay maaaring lumaban ng mag-isa, at ang hukbo ng daan-daang libong mga kagalang-galang mula sa Mingzhou ay hindi ito mapipigilan. Kaya lang, palagi silang grupo ng mga rabble, at hindi nila alam kung paano makipagtulungan sa kabuuan, kaya mag-aaksaya ng oras upang sumugod. Gayunpaman, ang Fanatical Legion ay mahusay na sinanay, at ito ay mas nakakatipid sa oras upang magbukas ng isang kalsada. Sa kabilang panig ng larangan ng digmaan ng gininto ang katawan na kagalang-galang, ang intensity ay patuloy na tumitindi, at ang labanan ay ganap na maliwanag. Nang makitang hindi sila makaatake sa mahabang panahon at dumanas ng matinding pagkatalo, ang hukbo ng mga gininto ang kagalang-galang ng angkan ng Ming ay unti-unting namula ang mata, at nagmamadaling pumatay anuman ang kahihinatnan. Kahit na ang direksyon na hindi nila gustong salakayin, kung saan binabantayan ni Lingua, ay paulit-ulit na nagsagawa ng mabangis na atake. Sa panahon ng galit na pag-atake, ang hukbo ng mga gininto ang Panginoon ng angkan ng Ming ay nakalusot pa sa nakatikip na depensa ng langit ng ilang sandali, ngunit kalaunan ay pinalayas sila ni Lu Chen at ng iba pa. Sa puntong ito ng labanan, pinugutan ni Lu Chen ng ulo ang higit sa 1,000 mga kaaway sa pamamagitan lamang ng kanyang nanginginig na mga kamay, at siya ay nagdusa ng husto. Totoo rin ito para sa iba, karaniwang lahat sila ay nasugatan sa iba't ibang antas, maging si Fei Long ay malubhang nasugatan. Kung wala ang mga pagpapala ng 4 na malalaking taga-suporta, matangkad, pandak, mataba, at payat, at sa ilalim ng proteksyon ng mga layer ng depensa, hindi sila magiging ganoon kadaling masugitan, at natatakot ako na may mga taong madapa. Ang tanging hindi nasugatan ay si Shang Guanjin. Ang Sword Cultivator ay masyadong malutong, at ito ang pangunahing proteksyon ng Fat Dragon. Kung hindi sinubukan ni Fei Long ang kanyang makakaya upang protektahan siya, si Jian Sayo ay umakyat na sa langit at bumalik sa kanyang posisyon noon pa man. Lahat, huwag lumaban ng husto, maghanda para sa Imperial Lightwalk, sundin ang aking mga utos at tumakbo ng sama-sama. Biglang pinulot ni Lu Chen ang Living Soul Tree at sinabi iyon. Masyadong malaki ang pagkakaiba sa bilang ng dalawang panig, alam ni Lu Chen na kung magpapatuloy ang labanan sa ganito, sa malaot madali ang buong hukbo ay mapapawi, mas mabuting sabihin sa lahat na maghiwa-hiwalay. Kaya ko pang lumaban.
Sabi ni Lingua. Huwag kang mag-away. Tumugon lamang si Lu Chen ng dalawang salita na may marangal na tono at maigsi na salita. Naramdaman ni Lingua ang determinasyon ni Lu Chen, kaya wala na siyang sinabi pa. Sa sandaling ito, nagkaroon ng kaguluhan sa likod ng kalaban. Kabanata 1483, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Lu Chen, andito na tayo. Lu Chen, mayroon kaming 5,000 tao, at narito kami upang tulungan ka. Lu Chen, lalaban kami sa tabi mo para patayin ang lahat ng bastos ng Mingzhou. May mga malalakas na tunog ng labanan at malakas na hiyawan mula sa likod ng kalaban. Ito ang gininto ang katawan na kagalang-galang ng ibang puwersa. Lumiwanag ang mga mata ni Lu Chen. Hindi niya inaasahan na lalabas ang Golden Body Venerables mula sa mga puwersang iyon para tumulong at bumuo ng team na talagang ikinagulat niya. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay determinado, at ang 5,000 gintong kagalang-galang na katawan ay dumating upang suportahan siya, at ang kinalabasan ng labanan na ito ay napagpasyahan na. Malapit sa akin. Tumugon si Lu Chen, tinalikuran ng ideyang tumakas, at pinangunahan ang kanyang mga kapatid na pumatay sa kaliwa, sinusubukang sumali sa pangkat ng mga gininto ang kagalang-galang sa lalong madaling panahon. Sa pagkakataong ito, pinalitan ni Lu Chen si Lingua bilang taliba upang buksan ang daan, at hayaang tulungan siya nina Shang Guanjin at Fei Long, na inilagay ang pinakamalakas na lineup sa harapan. At si Lu Chen mismo ang nanguna sa 3 katulong na basagin ang likuran, lumaban ng husto at puno ng kilig. Alam ni Lingua na napakadelikadong mag-sprint sa grupo ng kalaban, kaya't agad niyang inatake ang lahat ng kanyang lakas, naghagis ng letigo gamit ang Ice River combat technique upang umatake sa isang hanay na hugis fan. Pagwawalis gamit ang isang letigo, ito ay nagyelo at napakababa ng temperatura. Ang mga kaaway na pumasok sa hanay na ito ay pawang nagyelo sa mga eskultura ng yelo, at karamihan sa kanila ay nahulog sa lugar. Gayunpaman, ang grupo ng mga gintong estatwa ng Mingzhou ay hindi hanggal. Alam nila na hindi maaaring sumali si Lu Chen sa mga reinforcement, kaya sinubukan nilang pigilan sila. Ang Golden Body Venerables ng Ming Clan ay mas malakas sa combat power, at desperadong hinarang nila ang pag-usad ng 5,000 human Golden Body Venerables. Gayunpaman, kahit anong pilit nila, hindi nila mapigilan si Lu Chen at ang iba pa. Masyadong malakas ang pag-atake ng glacial ni Lingua, at ang napakababang temperatura ay napakatindi kaya isa-isa nitong nabasag ang kanilang mga linya ng depensa. Sa wakas ay tinusok ni Lingua ang grupo ng kalaban sa loob lamang ng isang stick ng insenso, at matagumpay na sumali sa mga reinforcement. Gayunpaman, ang 5,000 malakas na pangkat ng mga gininto ang kagalang-galang na katawan ay talagang hindi maganda. Sa napakaikling panahon, 4 o 500 tao ang napatay sa labanan, at mahigit 2,000 katao ang nasugatan. Ito ay isang mabigat na pagkawala. Umuulan. Agad na itinaguyod ni Fat Dragon ang Shield Group Technique, naghagis ng higit sa 4,000 Holy Shield, at nagdagdag ng malakas na Shield Defense sa lahat ng Golden Venerables sa kanyang tagiliran, tinitiyak na hindi sila basta-basta masabugan ng kaaway, na hindi madaling namatay, on the spot. Kung mayroon tayong kalasag kanina, hindi tayo mamamatay ng napakaraming tao. Hindi pa huli ang lahat para magkaroon ng shield defense ngayon, mataas ang defense power, kaya nating labanan ang kalaban ng may kumpiyansa. Lahat ng gininto ang kagalang-galang sa pangkat na ito ay tuwang-tuwa matapos isa-isang matanggap ang shield defense blessings, at ang ilan ay umiyak pa sa tuwa. Array ng mga bakal, tails, sumasaklaw sa lahat. Mekanismo, ang mga nakatagong araw ay mahirap bantayan. Matapos lumipas ang shield defense, isa pang magic circle ang bumaba mula sa langit, at lumitaw ang isang dagat ng mga anteng-anteng, at sa wakas ay marami pang bitag sa paligid. Ang magic circle, talismans, at organs ay nandoon lahat, at ang kabuoang depensa ay maaaring dalhin. Napakaraming mahuhusay na tao sa ilalim ng utos ni Lu Chen, hindi nakakagulat na napakalakas ng kanyang hukbo. Si Lu Chen ay may kapangyarihang pumatay ng mga santo, at walang napakaraming namumukod tanging malalakas sa ilalim ng kanyang pamumuno, paano niya masusuportahan ang kanyang hitsura. Ang kagalang-galang na mga gintong estatwa ay parehong nagulat at natuwa, at lahat sila ay nagpuri. Lu Chen, lumaban tayo ng ganito, pakiusap utusan kaming lumaban. Sinabi ng isang gintong kagalang-galang.
Lahat ay sumunod sa akin at singilin, huwag magkalat. Pagkatapos magsalita ni Lu Chen, ibinigay niya ang likuran at 2 pakpak sa ginintoang katawan na kagalang-galang, at pagkatapos ay pinona si Lin Gua at ang iba pa, at direktang sumugod sa grupo ng kaaway. Ang pagdaragdag ng higit sa 4,000 gintong body venerables ay katumbas ng dagdag na pangunahing puwersa. Bakit sila natatakot na hindi makipag head-to-head sa kalaban? Kung tungkol sa 10,000 mga kagalang-galang na may gininto ang katawan ng angkan ng Ming, natalo na sila ng 1/4, at mayroon na lamang higit sa 20,000 ang natitira. Pinamunuan ni Lu Chen ang mahigit 4,000 kagalang-galang na may gininto ang katawan upang patayin sila. Bagamat maliit ang bilang, maraming malalakas na lalaki ang nasa harapan nila, at walang makakatalo sa kanila. Ang grupo ng mga gininto ang kagalang-galang mula sa angkan ng Ming ay lumaban saglit, ngunit sila ay pinagdurog-durog ni Lu Chen at ng iba pa. Marami ang nahulog, at ang sitwasyon ay magulo. Ang dalawang panig ay lumaban sa loob ng 1 oras, at unti-unting na-control ng koponan ni Lu Chen ang ritmo ng labanan, pinagkadalubhasaan ang buong sitwasyon ng labanan, itinuro ang silangan sa silangan, itinuro ang kanluran sa kanluran, hindi magagapi. Sa kabilang banda, ang Mingzhou ay nawala ng higit sa 10,000 yuan, ang kanilang moral ay humina, at hindi nila nagawang lumaban. Sa huli, ang mga gininto ang kagalang-galang ng angkan ng Ming ay hindi nakatiis, at agad na bumagsak at tumakas sa lahat ng direksyon. Ang pagkatalo ng Venerable Golden Body sa battlefield ay nakaapekto rin sa battlefield sa kabilang panig, ang battlefield sa ibaba ng Venerable Golden Body. Ang hukbo ng Nader Venerables ay natalo ng higit sa kalahati ng labanan sa ilalim ng nakatutuwang pag-atake ng Panatikong Legion. Matagal na itong nawala ng lakas ng pakikipaglaban. Ang lahat ng ito ay dahil sa matinding labanan sa larangan ng digmaan ng mga gintong kagalang-galang, at sila ay nagpupumilit na kumapit. Iyon lang. Sa oras na ito, natalo ang kanilang gininto ang katawan na kagalang-galang, paanong hindi sila makakatakas. Natalo ang Underworld, at hinabol sila ng sangkatauhan. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng kalahating stick ng insenso sa pagtugis, ang Ming Clan ay namatay at tumakas, at ang sangkatauhan ay tumigil sa paghabol at pagpatay. Sa labanang ito, mahigit kalahati ng hukbo ng 500,000 Mingzhou Venerables ang natalo, at sila ay ganap na natalo. Yaong mga kagalang-galang ng sangkatauhan na may mas mababa sa 100,000 kapangyarihan ay nawalan din ng higit sa 20,000, na hindi ibig sabihin na ito ay hindi kalunos-lunos. Sa huli, walang namatay sa Zealot Legion, ngunit marami silang nasugatan. Para sa kalahati sa kanila, sila ay nasugatan ng higit sa 10 beses. Gayunpaman, ang Zealot Legion ay may libu-libong field healers na maaaring magpagaling ng mga nasugatan sa panahon ng digmaan at ibalik ang mga nasugatan upang mabilis na labanan ang kapangyarihan. Masasabing iyong 1,000 miyembro na kayang lumaban at magpagaling ay ang pinakamalakas na lakas ng Fanatical Legion. Sa simula, sinubukan ni Lu Chen ang kanyang makakaya na manghuli ng 1,000 disipulo mula sa Shenmue Palace, at pagkatapos ay hayaan ang libong mga disipulong ito na maging mga field healers ng Legion at ang gulugad ng Fanatic Legion. Gaano man ang halaga nito, sulit ito. Gayunpaman, ang 20 o higit pang mga tao ni Lu Chen ay nasa mas miserableng sitwasyon. Sila ay lumaban ng nakapag-iisa, walang field healer sa kanilang tabi, at maaari lamang uminom ng ilang 9 patterns healing pills para sa mga pinsala, at ang epekto ng pagbawi ay hindi kasing bilis ng isang field healer. Maliban kay Shang Guanjin, lahat ay nabugbog, at ang ilan ay nabali pa ang braso. Ang may belang braso ay si Quan Sheng. Ang flat-headed brother na ito ay kabilang sa core brothers ni Lu Chen. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay katamtaman lamang, ngunit ang kanyang katawan ay malakas, siya ay agresibo, at hindi siya natatakot sa kamatayan. Swerte naman nito. Sa sandaling bumalik si Lu Chen at ang iba pa, pinalibutan sila ng 1,000 field doctor at nagtulungang gamutin sila. 1,000 mga manggagamot sa larangan ng digmaan ang ipinanganak sa Shenmue Palace at nagsanay ng sagradong sining ng Shenmue. Bago pumasok ang lahat sa zone, napakadali nilang pinagaling ang mga nasugatan, one-on-one. Ngunit ngayon, ang lahat ay nakapasok na sa kagalang-galang, at ang banal na kahoy na sagradong sining ay hindi na makakasabay sa ritmo, at ang epekto ng one-on-one na pagpapagaling ay napakabagal, kaya maraming tao ang kailangang magtulungan upang gumaling.
Para lamang magamot ang 10 kasambahay, ang 10 makapangyarihang gininto ang kagalang-galang na ito, kailangan ng 100 tao upang magtulungan sa isang 10 sa isang paraan upang pagalingin sila. Kahit na si Quan Sheng ay hindi isang gininto ang katawan na kagalang-galang, nakapasok na siya sa hanay ng mga kagalang-galang na Qing Tian, at ang kanyang kaharian ay mataas na. Nabalian siya ng braso na may ganoong malubhang pinsala, at kinailangan niyang gumamit ng 100 field healers para gamutin ito ng sama-sama, gamit ang maraming installation ng sigla sa kalamang dahan-daang lumaki ang kanyang naputol na braso. Kabanata 1484, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Shu Fen, magdala ka ng 100 tao para gamutin si Linghua. Dahil alam niyang hindi sapat ang pisikal na katawan ni Linghua at dumanas siya ng maraming pinsala, inutusan ni Lu Chen si Shu Fen, ang pinuno ng mga manggagamot sa lupa, na gastusin ang pinakamaraming mapagkukunan ng pagpapagaling kay Linghua. Dahil, bukod kay Xiao Wan, ang field healer na may pinakamalakas na kakayahan sa pagpapagaling sa Zealot Legion ay si Shu Fen. Tumugon si Shu Fen, at pinangunahan ang 100 kapatid na babae upang pagalingin si Linghua. Para kay Lu Chen mismo, kahit na siya ay nasugatan ng husto, ang kanyang pisikal na katawan ay malakas, at ang kanyang mga sugat ay hindi malala, kaya siya ay pinagaling ng ilang field healers. Malakas si Lu Chen. Makapangyarihan ang panatikong legion. Ang pag-aayos ng kalasag ay makapangyarihan. Makapangyarihan ang batang matabang. Habang ang Fanatical Legion ay abala sa pagtrato sa kanila, ang mga kagalang-galang ng iba pang puwersa ay nanambalik ang kanilang lakas at agad na sumigaw. Nang marinig ito, si Fei Long ay nasa sabik, at hinailan niya ang mga sundalo sa paligid niya at sumigaw, "Narinig mo ba iyon? Tinawag nila si Fatty Mighty, inilagay nila ako sa parehong posisyon ng boss, nalaman ko na sinabi ko rin ng maayos. Ako napakalakas ko. Siyempre kahit gaano pa kataba ng dragon ang nagyayabang sa sarili niya, walang tatalo sa kanya." Anong uri ng birtod si Fei Long na hindi alam ng Legion? Hindi lang alam ng mga tagalabas. Sa oras na ito, mahigit 100 ng gininto ang katawan na kagalang-galang ang dumating at magalang na sumalo daw kay Lu Chen bilang isang mandirigma. Senior Brother Lu Chen, napag-usapan lang ng ating puwersa at handang sumunod sa iyo sa muto. Sa kanila, isang kagalang-galang na gininto ang figure ang humakbang at sinabi ito kay Lu Chen. "Kung hindi ka maghahanap ng malaking pagkakataon, anong ginagawa mo sa akin?" Natigilan si Lu Chen saglit, pagkatapos ay sinabi iyon. Lahat ay humahanga kay Senior Brother Lu Chen, at handang sundan si Senior Brother Lu Chen para makahanap ng magandang pagkakataon. Muling sinabi ng gintong kagalang-galang. Sa isang malaking grupo ng mga tao na naghahanap ng mga pagkakataon ng magkasama, ang mga pagkakataon ay mas mababa. Kahit na mahanap mo ang mga ito, hindi madaling ipamahagi ang mga ito. Ikinaway ni Lu Chen ang kanyang kamay, at pagkatapos ay sinabi, mas mainam na ikalat ang iba't ibang puwersa upang mahanap ang mga ito, nang sa gayon ay mas mataas ang mga pagkakataon, at madaling ipamahagi ang sarili mong puwersa kung mahanap mo sila, at walang mangyayari, panloob na alitan. Humanap ng pagkakataon at bigyan ng prioridad si Senior Brother Lu Chen at ang iyong hukbo. Hinding-hindi tayo magseselos o mag-aaway sa isa't isa. Ang kagalang-galang na gininto ang katawan ay nanumpa ng mahigpit at sinabi ito. Mas angkop na ay disperse ang paghahanap, lahat ay dapat maghiwa-hiwalay. Umiling si Lu Chen at agad na tumanggi. Ngunit hindi ko alam kung saan ang lupain ng mga Diyos at laman, at karamihan sa mga tao ay hindi alam kung saan ito matatagpuan. Ngunit iba ang Fanatic Legion. May 2 babaeng multo na nangunguna. Paano malalaman ng mga tagalabas ang ganitong uri ng sikreto? Higit pa rito, sino ang hindi gustong makakuha ng bahagi kapag natagpuan nila ang lupain ng banal na laman? Kung may kasama kang mga tagalabas, may mga taong magseselos at magsasabing walang awa yan, at hindi maniniwala ang mga multo. Kuya Lu Chen, paalam. Nang makitang tumanggi si Lu Chen, hindi na ito mapipilit ng mga gintong kagalang-galang na iyon, kaya kinailangan nilang magpaalam. Hindi nagtagal, sunod-sunod na umalis ang iba't ibang puwersa, naghahanap ng sariling pagkakataon. Matapos gumaling ang lahat mula sa kanilang mga pinsala, hinayaan ni Lu Chen na lumabas sina Xiao Chen at Xiao Dai, at patuloy na inakay ang lahat pakanluran upang mahanap ang lupa ng kamatayan. Walang nangyari sa daan, malayang suriin ni Lu Chen ang lakas ng pakikipaglaban ng mga sundalong Zealot Legion.
Sa 5,000 Fnatic Legion, 3,000 lamang ang mas malakas, at ang 1,000 Field Healers ay bahagyang mahina. At ang bagong sumanib na 1,000 espiritong mandirigma ay kagagaling lamang sa katayuan ng mga Panginoon sa lupa, at hindi pa sila sanay sa pagbuo ng labanan, at ang porma sayon ng dragon na elepante ay hindi pa nabubuo, at ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay itinuturing na pinakamasama. Gusto kong mag-practice ng mga pana ang iyong libo-libong tao, ano sa palagay mo? Biglang ibinuka ni Lu Chen ang kanyang bibig at tinanong si Lingua. Ang 1,000 espiritong mandirigma ay pinili ni Lingua, at sila rin ay inilabas mismo ni Lingua, upang hayaan ang isang grupo ng malalakas na tao na lumabas mula sa tribo ng espirito sa hinaharap. Sa makatuwid, kung nais ni Lu Chen na ayusin ang 1,000 espiritong mandirigma na iyon na lumipat sa paglilinang ng araw, pinakamahusay na makipag-usap kay Lingua. Sumali na sila sa legion mo at mga subordinate mo. Nasa iyo na kung paano mo gustong ayusin. Sabi ni Lingua, mabuti naman. Pagkatapos kong bumalik, hihilingin ko kay Lingyan na gabayan sila sa pag-aayos ng mga palaso. Tumango si Lu Chen, at sinabing, kayong espiritong lahi ay likas na sensitibo sa mga busog at palaso, at lahat kayo ay mahuhusay na bumaril sa archery. Nakakalungkot na hindi magsanay ng mga palaso. Si Lingyan ay ang nangungunang nagtatanim ng archery ng Lingzhou minsan sa 10,000 taon. Siya ay may malakas na talento sa paglilinang ng archery, at walang sino man ang makakapantay nito. Sinabi ni Lingua, kung sa tingin mo ang 1,000 espiritong clanmen na iyon ay magiging top arrow cultivator tulad ni Lingyan, kung gayon huwag mo nang isipin iyon, imposible. Hindi ko sila kailangan para maging top archery cultivator, basta mag-cultivate sila sa kalahati ng level ng Lingyan, sapat na iyon. Ang Zealot Legion ay nangangailangan ng isang long-range team na maaaring bumaril at pumatay ng mga kalaban sa larangan ng digmaan, at maaaring mag-decompress ng Legion. Sa tingin ko ang 1,000 espiritong mandirigma ay maaaring tumagal sa mahalagang gawain na ito. Higit pa rito, ang pisikal na katawan ng lahi ng espirito ay hindi sapat na malakas. Kahit na ang 1,000 mandirigma ng lahi ng espirito ay nagsanay ng pamamaraan ng pagsasanay sa dugo ng hayop sa mahabang panahon, ang kanilang mga pisikal na katawan ay mas mababa pa rin kaysa sa iba pang mga mandirigma ng tao. Ang laban ng santukan ay mas disadvantageous, kaya ang mga long-range attack ang kanilang pinakamahusay na pagpipilian. Muling sinabi ni Lu Chen. Napakahirap magsanay ng pag-aayos ng arrow. Walang gaanong tao sa spirit race na handang magsanay ng mga arrow, at hindi ko alam kung handa silang magsanay. Saglit na nag-isip si Lingua, at pagkatapos ay nagsabi, bukod dito, karamihan sa mga espiritong mandirigma ay masigasig sa pagtatanim ng espada. Kung bigla mong hihilingin sa kanila na magsanay ng mga palaso, natatakot ako na hindi na nila mababago ang kanilang isip. Hindi ko sila hinihiling na mag-major sa mga arrow. Hinihiling ko sa kanila na magsanay ng parehong espada at palaso. Mahirap ito, ngunit ang kanilang mga iniisip ay mababalik. Sabi ni Lu Chen. Dual cultivation ng sword at arrow, inalagaan ang magkabilang dulo, natatakot ako na hindi sila makapag-cultivate ng maayos, at makakaapekto ito sa kanilang combat power sa hinaharap. Sabi ni Lingua. Pagkatapos kong bumalik, hahanap ako ng mataas na antas ng sword combat skill at ibibigay ito sa lahat ng sword master sa Legion para magsanay. Sa mga high-level na sword combat skills, hindi magiging masama ang kanilang melee combat power, at least makakasabay sila sa ritmo ng Legion. Tungkol sa paglilinang ng mga palaso, wala akong masyadong alam tungkol dito. Kailangan kong umasa kay Lingyan upang gabayan ako. Wala akong pakialam kung gaano sila kahusay magsanay ng mga palaso, at hindi ko inaasahan na sila ay magiging tunay na mga tagapag-ayos ng palaso, kahit na sila ay kalahating pusong tagapag-ayos ng palaso, gayon pa man, sa hinaharap kapag ang panatikong hukbo ay lumaban, dapat mayroong isang ikot ng arrow rain para salakayin ang kalaban. Sabi ni Lu Chen. Habang nasa daan, pinag-usapan ni Lu Chen at Lingua ang bagay na ito. Medyo ambisyoso si Lu Chen, at gusto niyang organisahin ang panatikong hukbo ng mas mahusay at palakasin ito. Ngunit si Lingua ay wala sa isip, ang lahat ay napagdesisyonan ni Lu Chen, at wala siyang pakialam sa mga bagay na ito. Walang kamalay-malay, ang mga tao ay naglalakad ng daan-daang milyong milya, at ang dalawang babaeng multo ay biglang tumigil. Boss, pakiramdam ko malapit na ang mga tao sa Ghost Clan natin. Unang nagsalita si Xiao Dai.
Mga 10,000 milya. Dagdag ni Xiao Chen. We're looking for dead soil, not your kind, unless you too want to see your own kind. Sabi ni Lu Chen. Hindi naiintindihan ni Boss. Kabanata 1485. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Sa 10,000 milya, ang aming mga kasamahan ay papunta sa eksaktong parehong direksyon tulad ng sa amin. Idinagdag muli ni Xiao Chen, sa madaling salita, naghahanap din sila ng patay na lupa, kasabay natin. Ibig sabihin, ang ating Fnatic Legion ay may dagdag na lahi para makipagkompetensya. Nag-isip sandali si Lu Chen, at pagkatapos ay nagtanong, kung gayon, gusto kong malaman ang isang bagay, ilan ang mga tao mula sa iyong tribo ang dumating. Hindi ko maramdaman ito. Umiling si Xiao Dai. Kung ang mga kagalang-galang ng buong Ghost Clan ay ipinadala, magkakaroon ng hindi bababa sa 100,000,000 tao. Gayunpaman, imposible para sa napakaraming tao na pumasok. Ang lupain ng mga Diyos at laman ay limitado at hindi makapagbibigay ng napakaraming tao. Pagpasok sa muto, ang mga matatandang kagalang-galang ay dapat na maalis. Pagkatapos ang mga batang kagalang-galang ay magiging 10,000,000 tao, ngunit mayroon pa ring masyadong maraming tao. Kaya't hindi papasok ang mga gintong kagalang-galang na malapit ng maging banal, upang hindi masayang ang kanilang mga lugar. Ang mga Evener na may mababang talento ay hindi kwalipikadong pumasok, at wala silang gaanong halaga sa pagsasanay. Pagkatapos maalis, tinatayang hindi hihigit sa 2,000,000 kagalang-galang na maaaring pumasok, na katulad ng iyong lahi ng tao. Sabi ni Xiao Chen. Sa totoo lang, malayo. Ang mga taong kagalang-galang na pumasok sa muto ay mula sa isang maliit na lugar sa timog ng Central Continent, hindi sa buong Central Continent. Ngumiti si Lu Chen, at muling sinabi, kung darating ang mga batang kagalang-galang mula sa buong Central Continent, maaaring hindi ito 1,000,000,000 na napakaliit. Pagdating namin sa Central Continent, natuklasan namin na ang iyong lahi ng tao ay may napakalaking teritoryo at napakalaking populasyon. Napabuntong hininga si Xiao Chen, hindi nakapagtataka na sa loob ng 100,000 taon, nagawang sugpuin ng sangkatauhan ang 5 pangunahing lahi na may kapangyarihan ng isang pamilya. Talagang may katuturan. Ang lakas ng isang lahi ay hindi nakadepende sa populasyon, ngunit sa high-end combat power. Umiling si Lu Chen, at muling sinabi, kahit na ang mga multo ay patungo sa parehong direksyon, kailangan nating mauna sa kanila, kung hindi, hindi sapat para sa 2,000,000 multo na mahanap ang lupain ng mga Diyos at laman muna, pagkain. Pagkatapos ng lahat, inutusan ni Lu Chen ang lahat na simulan ng Yuguambo, at tumakbo sa kanluran sa pinakamabilis na bilis. Sa ganitong paraan, sa wala pang kalahating stick ng insenso, lahat ay tumakbo ng daan-daang milyong milya, ngunit kailangan nilang huminto saglit para mabawi ang naubos na totoong enerhiya. Ayos lang kung hindi bumilis ang Yuguambo, at walang problemang tumakbo ng 3 araw at 3 gabi. Kung maglalakad ka sa mas mabilis na bilis, mas mabilis mong ubusin ang iyong tunay na enerhiya. Ang tunay na enerhiya ng ilang Legionnaire ay hindi malakas, at hindi nila ito magagawa ng walang tigil. Xiao Chen, Xiao Dai, tumakbo na hanggang ngayon, naramdaman mo ba ang patay na lupa? Tanong ng amo. Hindi pa, wala pa akong naramdamang hininga ng kamatayan. Sabay na umiling sina Xiao Chen at Xiao Dai. Ang takip silim na lupa na ito ay mas malaki kaysa sa naisip, at ang patay na lupa ay mas mahirap hanapin kaysa sa naisip. Tumingin si Lu Chen sa walang katapusang nasusunog na lupa, wala siyang nakita, at hindi niya maiwasang bahagyang sumimangot. Ang piraso ng takip silim na lupa na ito ay walang buhay, na para bang ito ay nagmula sa underworld, na may napakakaunting mga halaman, at hindi gaanong mga henyo at kayamanan, ito ay isang baog at lihim na lugar. Kung hindi dahil sa lupain ng mga Diyos at laman, walang mag-aaksaya ng oras sa pagtakbo at pagala-gala. Boss, pasensya na po at huwag kang mag-alala. Aliw ni Xiao Chen, gaano man magbago ang lupain ng muto, hindi magbabago ang patay na lupa kung tumubo ito sa kanluran. Hanggat hindi tayo pupunta sa maling direksyon, tiyak na makikita natin ang patay na lupa. Hindi ako nag-aalala tungkol sa patay na lupa, ngunit tungkol sa pinaso na lupang ito. Noong nakaraan, kahit saang lihim na kaharian ang aming pinuntahan, maaari naming palaging samantalahin ito sa daan,
alinman sa pamamagitan ng pagpatay sa mga mabangis na hayop upang makakuha ng mga pildores ng hayop, o sa pamamagitan ng paggawa ng ilang likas na kayamanan, at hindi na kami babalik na walang dala. Pero mahirap talaga itong Twilight Land. Not to mention geniuses and treasures, even as ghosts and beasts are rare. I am convinced. Umiling si Lu Chen at sinabing, hindi, sinasabing maraming multo at hayop sa muto, ngunit hindi pa natin sila nakakaharap. Sabi ni Xiao Chen. Nang halos mabawi na ang tunay na enerhiya ng lahat, inutusan ni Lu Chen ang lahat na bumangon at magpatuloy sa kanilang pagpunta sa kanluran. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pinayagan ni Lu Chen ang lahat na pabilisin, baka kailangan nilang magpahinga pagkatapos maglakad ng ilang sandali. Malayo-layo na ang itinapon ng mga multo, hindi na kailangang dagdagan pa ang distansya, buksan na lang ng normal ang ilaw ng yubo. Patuloy na sumulong sa bilyon-bilyong milya, at sa wakas ay hindi na ito isang walang katapusang nasusunog na lupa, ngunit isang malaking hanay ng bundok ang lilito sa harap mo. Ang malaking bulubundukin na iyon ay iba sa ibang mga bulubundukin, kung saan maraming bundok at berdeng halaman, at maraming halaman, at napakalakas ng aura. Ang malaking hanay ng bundok na ito na may hindi mabilang na mga luntiang taluktok ay lumitaw ng walang kabuluhan sa isang lugar ng pinaso na lupa, na nagparamdam sa mga tao na hindi makatotohanan, tulad ng isang ilusyon. Kaya lang, malakas ang aura ng malaking bulubundukin at napakapangit na aura ng hayop. Paminsan-minsan, umuungal ang mga aswang na hayop mula sa buong bulubundukin. Ang dagandong ay malungkot at guwang, umaalingaw-ngaw sa langit ng bulubundukin sa mahabang panahon. Lahat sila ay 10th tier ghost beast, at walang panglabing isang baitang. Wala silang halaga. Naramdaman ni Lu Chen ang espiritu ng hayop sa buong bundok, at hindi niya mapigil ang mapabuntong hininga. Marami pa siyang stock na 10th order beast pill, anuman ang 9 pattern venerable pill o ang holy artifact, ang mga ito ay ganap na sapat. Ang kulang sa kanya ay ang 11th order beast pill. Hindi na kailangang mag-isip tungkol sa paghahagis ng mga tool sa hari, pagpino ng siyam na pattern na sage na table task, at iba pa, nang walang panglabing isang order na beast pill. Ang bulubundukin na ito ay sapat na malaki, gaano karaming mahalagang mga henyo at kayamanan ang naruroon. Tumingin si Lu Chen sa mga bundok sa lahat ng dako, sa walang katapusang mga bundok, at sinabing muli. Ang Twilight Soil ay kabilang sa Yin Soil, ngunit ito ay independent sa Underworld. Kung may mga henyo at makalupang kayamanan na ginawa dito, ito ay dapat na napakahalaga, at walang ganap na bagay sa lupa. Sabi ni Xiao Chen, aakyat ng bundok lahat, kung may mga henyo at kayamanan sa lupa, kunin mo lahat. Kung makatagpo ka ng mga 10th order na multo at hayop, patayin silang lahat. Kung nakatagpo ka ng mga mahalagang materyales, hukayin ang lahat ng ito. Gamit ang kaway ng kanyang malaking kamay, pinangunahan ni Lu Chen ang mga tao sa malaking bulubundukin at nagpatuloy sa paglalakad kanluran. Kaya, ang buong panatikong hukbo ay nagmarcha pasulong, naghuhukay ng mga kayamanan, pumatay ng mga hayop, at gumawa ng kayamanan. Dahil lang sa ginawa ko ang lahat para yumaman, nag-aksaya ako ng maraming oras sa daan. Bagaman dumaan ako sa maraming taluktok ng bundok, naglakad ako ng 1 oras at naglakbay lamang ako ng 10 milyong milya. Boss, masyado kaming mabagal sa paglalakad, naabutan na ng mga tao namin, at hindi mabilang na hininga ng multo ang lumitaw sa libu-libong milya ang layo. Biglang sabi ni Xiao Dai, sobrang bilis, bilasan na naman natin at tanggalin sila. Tiningnan ni Lu Chen ang mga halaman sa buong bundok. Maraming mga henyo at kayamanan sa lupa ang tumutubo dito, at hindi pa sila nahuhukay, ngunit upang makalayo ng isang hakbang sa Ghost Clan, kailangan niyang sumuko. Boss, I'm afraid it's too late para tanggalin ang mga Ghost Clan members natin ngayon. Biglang sabi ni Xiao Chen. Bakit? Nagtatakang tanong ni Lu Chen. Sa mga bundok doon, mga 10,000 milya ang layo, naramdaman ko na ang presensya ng isang bagay na yin. Itinuro ni Xiao Chen ang kanang bahagi, at maraming taluktok ng bundok sa di kalayuan, napapaligiran ng mga ulap at ambon, makamulto at walang buhay. Oo, naramdaman ko rin. Ang kakayahang pandaman ni Xiao Dai ay bahagyang mas mababa kaysa kay Xiao Chen, ngunit sa oras na ito ay nag-react din siya. MT Novel Story. Kabanata 1486, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai.
Saka sobrang bagal ng mga kilos natin, this time hindi talaga natin maalis ang mga tao sa Ghost Clan. Nagpakita ng panghihinayang si Lu Chen. Nararamdaman ni na Xiao Chen at Xiao Dai ang lupa ng kamatayan, at gayon din ang mga multong iyon. Kung alam ko lang ito ng mas maaga, hindi ako nag-aksaya ng maraming oras sa pagsisikap na hukayin ang mga likas na kayamanan na iyon. Ngayong sinundan na ng angka ng multo, at kapag natagpuan na ang lupain ng mga Diyos at laman, ang dalawang panig ay hindi magpapatalo sa isa't isa. Natatakot akong sumiklab ang isang malaking digmaan. Gayunpaman, ang Ghost Clan ay maaaring may halos 2 milyong kagalang-galang, maraming beses ang bilang ng panatikong hukbo, at ang labanang ito ay hindi maaaring labanan. Hindi naman totoo iyon. Ang sensing range ko para sa yin objects ay 10,000 li in radius. Ngunit sinabi ni Xiao Chen, halos hindi ko maramdaman ang pag-iral ng Yinwo, at ang aking mga tao ay nasa 10,000 milya sa likod natin. Hindi pa nila ito nararamdaman. Mayroon pa tayong kaunting oras upang mahanap si Yinwo ng isang hakbang bago ang panahon, lugar. Ang pagkakaiba ay 10,000 milya lamang, darating tayo sa isang kisap mata, at hindi tayo magiging mas mabilis. Sabi ni Xiao Dai. Kahit gaano pa ito, lahat kayo ay manggaguna ng mabilis, kahit na mas mabilis ka ng isang hakbang, mas mabilis ka pa rin kaysa sa kanila. Ikinumpas ni Lu Chen ang kanyang kamay at sinabi, hanggat nahanap natin ang lupain ng banal na laman ng isang hakbang sa unahan, magkakaroon ako ng paraan para sa lahat na tamasahin ang enerhiya ng ang lupain ng banal na laman. Kaagad, ang dalawang babaeng multo ay hindi na pinansin ang pagtatanong pa, at nagmamadaling inakay ang mga tao patungo sa tuktok ng bundok doon. Hindi nagtagal, ang mga tao ay pumasok sa tumpok ng mga taluktok ng bundok, at sinundan ang dalawa. Ang mga babaeng multo ay mabilis na nag-shuttle sa pagitan ng mga makakapal na taluktok ng bundok. Biglang, sa pagitan ng dalawang matataas na taluktok, sa harap ng isang malawak na kanyan, huminto ang dalawang babaeng multo. Tuldok! Boss, narito na ang patay na lupa. Nagsalita si Xiao Dai bago nagsalita si Xiao Chen. Humakbang si Lu Chen sa harap upang tumingin, at nakita na ang kanyon ay puno ng itim na lupa. Ang mga itim na lupa na iyon ay iba sa pinaso na lupa sa labas. Ang itim na lupa ay walang mga dumi, hindi sumasalamin sa anumang liwanag, at napakaitim, kahit na mas madilim kaysa sa kadiliman ng walang laman. Gayunpaman, si Lu Chen ay hindi pa nakakita ng ganoong kadilim na bagay, ito ay napakadilim na halos gumawa ng mga tao na magkaroon ng ilang uri ng pantasya. Ang pinaka-nakakatakot ay ang itim na lupa ay naglalabas ng hininga ng kamatayan, na para bang ito ay nagmula sa kailaliman ng impyerno, walang buhay na bagay ang maaaring tumubo dito, at ito ay maaaring pumatay ng anumang buhay na bagay. Si Lu Chen ay tumingkayad sa harap ng itim na lupa, at lalapit na sana para kunin ang isang dakot ng itim na lupa upang makita kung ano ang nangyari, ngunit pinigilan siya ni Xiao Chen. Boss, ang lupa ng kamatayan ay nagmula sa patay na lupa ng underworld. Ang buhay ay dapat lumayo dito. Sinabi ni Xiao Chen, ang patay na lupa ay maaaring sumipsip ng sigla ng anumang buhay na bagay at agad na pumatay sa buhay na bagay, kaya ito ang pinakamakapangyarihang patay na lupa sa mundo. Ito ang pinakamalakas na sandata sa pagpatay, maaari ba akong gumamit ng sisidlan upang dalhin ito palayo? Tanong ni Lu Chen. Hindi. Kapag ang patay na lupa ay umalis sa lupa, ito ay mabilis na mawawala ang kanyang enerhiya sa kamatayan at magiging ordinaryong lupa na walang anumang halaga. Idinagdag ni Xiao Chen, walang lalagyan, na maaaring magpakain ng patay na lupa kahit isang space ring. Ang patay na lupa ay napakalakas, walang kabuluhan kung hindi mo ito maaalis. Nanghihinayang sabi ni Lu Chen. Gayunpaman, ang patay na lupa ay mayroon ding kaaway, at iyon ay hilaw na lupa. Sabi ni Xiao Chen, lupa. Lumiwanag ang mga mata ni Lu Chen, at mabilis niyang sinabi, ang lupa ng lahat ng bagay ay walang katapusang lumalaki, ito ay ang lupa. Oo, ang hilaw na lupa ay ang tanging kaaway ng patay na lupa. Kung gagamitin mo ang hilaw na lupa upang gumawa ng isang sisidlan, maaari mong dalhin ang patay na lupa, at ang patay na lupa ay maaaring tumagal magpakailanman sa hilaw na lupa. Huminto si Xiao Chen, at pagkatapos ay nagsabi, sa kasamaang palad, ang hilaw na lupa ay mas mahirap hanapin kaysa sa patay na lupa, at kahit na mahanap mo ito ay walang silbi, dahil ang hilaw na lupa ay kapareho ng patay na lupa, at hindi ka mabubuhay kung wala ang lupa. Panipi.
Hindi naman, may mga exception. Tumawa si Lu Chen, at agad na gumaan ang pakiramdam. Sa loob ng Chaos Pearl, sa loob ng 1,000,000 talampakang espasyo, ay puno ng napakabihirang lupa para sa lahat ng bagay, at iba't ibang mga bihirang henyo at kayamanan ng lupa ang nakatanim dito. Dahil maaaring kunin ang patay na lupa, hindi nagmamadali si Lu Chen, kukunin muna niya ang lupa ng laman ng Diyos. Gayunpaman, ang buong canyon ay puno ng patay na lupa, at marami nito, kaya kunin ang isang dakot ng random. Kapag aalis ka na, magdala ka na lang ng iba, tiyak na kailangan itong kayamanan para sa mga taong yin. Ang lupa ng kamatayan ay natagpuan, ngunit nasaan ang lupa ng banal na laman? Tumingin si Lu Chen sa malawak na canyon, ngunit wala siyang makita sa ilalim, at wala siyang nakitang espesyal na lupa sa patay na lupa. Ang lupa ng mga Diyos at laman ay karaniwang nasa gitnang bahagi ng patay na lupa, ngunit ang hanay ng patay na lupa dito ay masyadong malaki, at ang lupa ng mga Diyos at laman ay hindi makikita sa lahat. Sabi ni Xiao Chen, kung gayon ang gulo, bawal ang paglipad sa lupang takip silim, at ang patay na lupa ay hindi maaaring hawakan. Paano tayo tatakbo sa canyon upang hanapin ang lupa ng mga Diyos at laman? Tanong ni Lu Chen. Tiyak na hindi makakalakad sa patay na lupa, kung hindi ay hindi magkakaroon ng sapat na mga tao upang mamatay. Itinuro ni Xiao Chen ang bundok sa kanan, at sinabi, maaari tayong umakyat sa bundok at maglakad sa gilid ng bangin, at kapag nahanap natin ang lupain ng mga Diyos at laman, maaari tayong tumalon sa lupain ng mga Diyos at laman, upang maiwasan natin ang patay na lupa, nakipag-ugnayan. Pagkatapos nito, paano tayo babalik? Tumingin si Lu Chen sa bangin ng tuktok ng bundok na iyon. Mga 10,000 talampakan ang taas nito. Napakakinas ng bangin kaya hindi niya ito maakyat. Kaya niya, tumulong sa pagsimangot. Napakataas nito. Ang pagtalon pababa ay napakasimple, hawakan lamang ang lupa gamit ang dalawang paa. Gayunpaman, mayroong pagbabawal sa paglipad dito, at kahit ang taas ng pagtalon ay limitado. Kahit ang gininto ang katawan na kagalang-galang ay maaaring tumalon ng 100 o higit pa, talampakan, ngunit hindi niya kayang tumalon sa bangin na may 10,000 talampakan. Sa oras na iyon, nakakahiya na hindi na makabalik pagkatapos tamasahin ang lupain ng mga Diyos at laman. Siyempre, si Lu Chen nagkaroon ng paraan upang maalis ang daan sa patay na lupa. Ngunit ang saklaw ng patay na lupa ay masyadong malaki at maraming mga paghihigpit. Magtatagal ng mahabang panahon para sa pilitang linisin ang isang landas, at ayaw gamitin ni Lu Chen ang trick na iyon maliban kung ito ay isang huling paraan. Hindi rin ito inaasahan ni Xiao Chen, hindi niya maiwasang mabigla sa lugar, hindi alam kung ano ang gagawin. Maraming puno ng baging sa mga taluktok dito. Makakahanap tayo ng malalambot na yantok, gagawa tayo ng sapat na haba ng rattan ropes at itali sa bangin, at saka pababayaan. Kapag gusto nating bumalik, pwede na lang gamitin ang mga lubad na yantok sa pag-akyat. Sa sandaling ito, iminungkahi ni Lingua ang isang paraan na nagpapaliwanag sa mata ng lahat. Ito ay talagang isang magagawa na paraan upang gumawa ng rattan rope at ilagay ito mula sa bangin. Napakataas ng cultivation base ng bawat isa, basta may rattan rope na umaalalay sa kanila, madali silang makakaakyat pabalik sa tuktok ng bangin. Matalino pa naman ang Reyna. Hindi napigilan ni Lu Chen na purihin, at pagkatapos ay inutusan ang lahat na umakyat sa bundok, at mangolekta ng malambot na rattan upang gawing lubad na rattan. Hindi ba ibig sabihin na sinusundan tayo ng mga ghost clan? Pero tanong ni Lingua, natatakot ako na hindi pa tapos ang lahat ng lubad na yantok. Dumating na yata ang angka ng mga multo. Sa oras na iyon, ang angka ng multo na may malaking bilang ng mga tao ay makikipagkompetensya sa atin. Meron pa ba tayong isang pagkakataon na bumaba sa bangin upang tamasahin ang lupain ng mga Diyos at laman? Hindi ko alam, pag-uusapan natin yan pagdating ng Ghost Clan. Sinabi ni Lu Chen, ang lahi ng multo, bagamat sila ang ating kalaban na lahi, ay palaging nakatuon lamang sa mga hinaing sa lahi ng Ming, at hindi kailanman talagang lumaban sa lahi ng tao, at walang dugong alitan sa ating sangkatauhan. Kabanata 1487 Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai.
Pagkatapos, lumingon si Lu Chen at tumingin sa likuran, ngunit hindi pa rin niya makita ang Ghost Clan, kaya sinabi niya, kung darating ang Ghost Clan, mas mabuting huwag na tayong pahirapan, kung hindi, kahit gaano pa kahirap, marami sa kanila, mayroon akong paraan upang masiyahan sila. Napakalaking kawalan. Ang aming Ghost Clan ay hindi kailanman itinuturing ang sangkatauhan bilang isang tunay na kaaway. Kahit na maabutin nila dahil may mga mandirigma mula sa angkan ng Ming Samuto, karamihan sa kanila ay hindi magiging mga kaaway ng lahi ng tao, kaya huwag kang mag-alala, boss. Sabi ni Xiao Chen. Boss, baka meron kasing aabot sa 2 milyong kagalang-galang mula sa aming angkan ng aswang na pumunta kay Muto. What means do you have to make them heavy loss? Ngunit ganito ang tanong ni Xiao Dai. Ang pamamaraan ko ay natural na ang aking whole card, at malalaman mo na ito sa oras na iyon, ngunit umaasa pa rin ako na hindi ko ito gagamitin. Tuldok panipi. Naglakad si Lu Chen, sinabi niya, maraming Hades sa Muto, sapat na, at ayaw kong gawing mortal na kaaway ang mga multo. Naglakad ang karamihan ng daan-daang milya sa gilid ng bangin, at sa wakas ay nakakita ng isang malaking piraso ng lupa sa ilalim ng bangin, nakakaiba sa nakapaligid na patay na lupa. Ang malaking piraso ng lupang iyon ay kulay ginto, at naglalabas ng malakas na amoy ng laman at dugo, na para bang ang lupa ay puno ng dugo at laman. Higit pa rito, sa malaking bahagi ng lupang iyon, isang nakakatakot na aura ang bumungad ng mahina, na nagpaparamdam sa mga tao na ma-stress at nanlamig. Walang duda na ito ang lupain ng mga Diyos at laman. Ang gitnang lugar ng patay na lupa ay kung saan ang Yin God ay inilibing. Ang Yin God na ito ay patay na sa loob ng libu-libong taon, at ang kanyang laman at dugo ay matagal nang nagsanib sa patay na lupa, ginagawa ang patay na lupa sa lupa ng banal na laman. Gayunpaman, ang natitirang enerhiya ni Yin Shen ay hindi ganap na nawala, at malakas pa rin gaya ng dati. Maiisip ng isang tao kung gaano kakilakilabot kapag nabubuhay ang Diyos na Yin. Ilabas ang mga nakolektang malalambot na yantok at gawin itong mga lubad na yantok. Walang pakialam si Lu Chen. Lumingon siya at nag-utos sa Fanatical Legion. Sa pag-akyat ng bundok, maraming puno ng baging ang tumutubo sa bundok. Lahat ng tao sa Fanatic Legion ay pumutol ng malalambot na baging mula sa mga puno ng baging habang naglalakad. Tinansya ni Lu Chen na nakolekta ng lahat ang halos lahat ng mga ito. Tamang-tama, ang bawat isa ay nagbukas ng interspatial na singsing sa isa't isa at itinapon ang mga malalambot na retan na kanilang nakolekta, at sila ay nakasalansan na parang bundok, napakarami. Pagkatapos, nagsimulang maghabi ng mga lubad ng retan ang mga tao. Mayroong maraming mga tao na may mahusay na lakas, at sa lalong madaling panahon libu-libong mga retan na lubad ang hinabi, na sapat para sa buong hukbo. Napakatagal na. Tumingin si Lu Chen sa likod, ngunit wala pa rin siyang nakitang multo. Hindi niya naiwasang bahagyang maguluhan, Xiao Chen, Xiao Dai, nararamdaman mo ba kung nasaan ang iyong mga tao? Oo, napakalapit nila sa amin, mga 5,000 milya ang layo, ngunit sa ilang kadahilanan, huminto sila. Naunang nagsalita si Xiao Dai, parang wala siyang sense of presence. Malabo kong nararamdaman ang hininga ng Ming Clan, na 5,000 milya din ang layo. Dagdag ni Xiao Chen. Dumating na rin ba si Hades? Lumiwanag ang mga mata ni Lu Chen, at pagkatapos ay ngumiti siya, nakikita ng Ghost Clan ang Ming Clan, hindi ba dahil nagkikita ang mga kaaway, at labis silang nagseselos. Oo, kung walang aksidente, ang aking mga tao ay nakikipaglaban sa Hades. Tumingin din si Xiao Chen sa likod na may bakas ng pagkabalisa sa kanyang mga mata. Makikitang labis siyang nagmamalasakit sa kanyang mga angkan. Gusto mo bang pumunta at tumulong? Sumulyap si Lu Chen kina Xiao Chen at Xiao Dai, at nagtanong. Kung may labanan doon, dapat ay isang larangan ng digmaan na may libu-libong tropa. Hindi kami mga gininto ang kagalang-galang. Wala kaming maitutulong sa nakaraan. Sa karamihan, kami ay kumpay ng kanyan. Sabi ni Xiao Dai. Hindi nagsalita si Xiao Chen, ngunit umungol at ibinaba ang kanyang ulo. Kung gayon ay ayaw mong pumunta doon, sundin mong mabuti ang iyong Panginoon, tamasahin muna ang lupain ng mga Diyos at laman, at ilagay mo ang iyong sariling lakas sa itaas. Pagkatapos magsalita ni Lu Chen, sinenyasan niya ang lahat na magtrabaho. Mahigpit nilang itinali ang lubad ng retan sa bangin, pagkatapos ay inihagis ang mahabang lubad na retan pababa, at hinintay ang utos ni Lu Chen. Boss,
May mungkahi si Xiao Chen. Sa sandaling ito, biglang ibinuka ni Xiao Chen ang kanyang bibig at sinabi kay Lu Chen, bagaman ang aming lahi ng multo ay nakipag-alyansa sa iba pang apat na lahi, palagi kaming umiiwas sa salungatan sa lahi ng tao, at hindi kailanman talagang lumahok sa digmaan kasama ang lahi ng tao, tunay na kaaway ng. Ibig mong sabihin, dahil hindi naman talaga kaaway ng lahi ng tao ang Ghost Clan, gusto mo bang tulungan kita sa Ghost Clan? Nang marinig ito, nahulaan agad ni Lu Chen ang iniisip ni Xiao Chen, kaya nagtanong siya pabalik. Ang kapangyarihan sa pagitan ng Ghost Clan at ng Ghost Clan noon pa man ay mas mataas ang Ghost Clan kaysa sa Ghost Clan, at sa tingin ko ay walang exception ito sa muto. Panipi, biglang tumigil ang mga clan ko. Siguradong inatake ito ng angkan ng Ming. Ang kapangyarihan ng angkan ng Ming ay dapat na medyo malaki. Tinatayang mas marami ang tao kaysa sa aking angkan. Kung hindi, sa inertia ng Ming Clan, hindi sila aatake ng padalos-dalos. Muling lumingon si Xiao Chen at sinabing, ang ating panatikong hukbo ay napakalakas. Kung ang amo ay handang pamunuan ang hukbo upang lumaban, paano ko sasabihin, ang lahi ng multo at ang lahi ng Ming ay mga lahi ng kaaway sa aking sangkatauhan, bakit ko tutulungan ang isa sa kanila? Tinitigan ni Lu Chen si Xiao Chen at nagtanong. Hindi ba't mas mabuting umupo ako sa dingding at panoorin ang mga multo at si Hades na lumalaban hanggang sa mamatay? Bakit ako magiging maingay? Sa totoo lang, kapag ang upper echelon ng Ghost Clan ipinadala ako at si Xiao Dai sa pamilya Ziman, ito ay isang mensahe na gusto nilang makipagkaibigan sa sangkatauhan. Kaya lang, ang mga matataas na opisyal ng dalawang panig ay walang gaanong pakikipag-ugnayan sa isa't isa, at ang oras para sa isang tunay na pagkakaibigan ay hindi pa naabot. Kung sasamantalahin ng amo ang pagkakataong ito para tulungan ang aming Ghost Clan, ito ay lubos na magpapaikli ng oras para sa Ghost Clan at ang sangkatauhan na magkasundo. Ang boss ay ang magiging malakas na tao ng sangkatauhan, at lagi niyang pinapahalagahan ang kaligtasan ng sangkatauhan. Bakit hindi gumawa ng isang bagay upang mapalapit ang distansya sa pagitan ng sangkatauhan at ng lahi ng multo? Sa hinaharap, darating ang mga sakuna at magkakagulo ang lahat ng lahi. Kung ang lahi ng multo ay kakampi ng sangkatauhan, tiyak na ito ay isang magandang bagay para sa lahi ng tao. Si Xiao Chen ay hindi nang ahas na tumingin kay Lu Chen, ngunit sinabi ito. Kahit na ang lahi ng multo at ang lahi ng Ming ay may awayan, at ayaw nilang makipagdigma sa lahi ng tao, tiyak na hindi sila tatayo sa panig ng sangkatauhan. Kung hindi, ang lahi ng multo ay kailangang tumayo sa kabaligtaran ng lahi ng halimaw, lahi ng demonyo, at lahi ng hayop, at magdagdag ng 3 kalaban ng walang kabuluhan. Gaano man katanga ang lahi ng multo, hindi ito magiging hanggal para sasaktan ang 3 lahi para sa kapakanan ng isang lahi. Lahi. Sa kabaligtaran, ito ay totoo para sa Mingzhou. Ito ang dahilan kung bakit ang Mingzhou at ang mga multo ay hindi lumahok sa tunay na pakikipaglaban sa sangkatauhan. Panipi. Ito ay isang panlilinlang na nilalaro ng lahi ng multo at ng lahi ng Ming, ibig sabihin, ang maglakad-lakad sa magkabilang panig, hindi para masaktan, magkabilang dulo, karaniwang neutral na ugali. Sa ganong neutral na ugali, ang 3 angkan ng mga halimaw at hayop ay medyo galit. Gaya ng sinabi ni Lu Chen, isang seryosong ekspresyon ang unti-unting lumitaw sa kanyang mukha, kaya lang, sa pagkakataong ito sa muto, ang angkan ng Ming ay hindi karaniwang umaatake sa ating sangkatauhan, tiyak na may nakakalito tungkol dito. Posible na ang mga nakatataas na echelon ng angkan ng Ming ay gumawa ng desisyon na labanan ang lahi ng tao upang makuha ang suporta ng 3 angkan ng mga halimaw at hayop. Panipi. Kabanata 1488. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Kung talagang isuko ng angkan ng Ming ang kanilang neutral na saloobin at atakihin ang lahi ng tao ng buong lakas, tiyak na hindi ito magiging magandang bagay para sa lahi ng tao. Maaaring magpalit din ng posisyon ng mga upper echelons ng Ghost Clan kapag nakita nilang bumaligtad ang Ming Clan. Sa oras na iyon, magiging mas malala pa ang sitwasyon ng sangkatauhan. Pagkatapos makinig sa pagsusuri ni Lu Chen, mas hinikayat siya ni Xiao Chen, kung tutulungan ng amo ang Ghost Clan, marahil ang upper echelon ng Ghost Clan ay magpapasalamat para dito at hindi magbabago sa kanilang posisyon. I will never change my position because of some trivial matters concerning the survival of the race. Wala itong kinalaman kung tumulong ako sa Ghost Race o hindi.
Gayunpaman, kahit na baguhin ng Hades ang kanilang posisyon, imposible para sa mga multo na baguhin ang kanilang orihinal na posisyon. Sa kabaligtaran, ang Mingzo ay gumawa ng isang labis na katangahan sa pagkakataong ito, at ito ay nagagalit sa aming mga tao. Ang Mingzo ay haharap sa paghihiganti mula sa sangkatauhan, digmaan laban sa Mingzo. Kaya, ang lahi ng multo ay patuloy na mananatiling neutral, sa karamihan ay magpapakita sila ng mabuting kalooban sa sangkatauhan, ngunit hindi nila babaguhin ang kanilang posisyon. Agad na bineto ni Lu Chen ang determinasyon ni Xiao Chen at sinabi iyon. Boss, may gusto pang sabihin si Xiao Chen, ngunit naputol ito ni Lu Chen, hindi mo na kailangang sabihin pa, may sarili akong paghuhusga sa bagay na ito, at isang magandang bagay para sa ating legion na ang lahi ng mga multo ay pinipigilan ng angkan ng Ming. Ang pinakakagyat na gawain ngayon ay para sa lahat na bumaba sa bangin at pumasok sa lupain ng banal na laman, at bumili ng oras upang sumipsip ng espesyal na enerhiya na nakapaloob sa lupain ng banal na laman. Panipi. Pagkatapos, pinangunahan ni Lu Chen ang mga tao na tumalon mula sa bangin, at direktang dumaong sa gininto ang lupain ng banal na laman. Nang tumayo ang mga paa ni Lu Chen sa lupa ng banal na laman, agad niyang naramdaman ang isang malakas na espesyal na enerhiya na pumapasok mula sa kanyang mga paa, at pagkatapos ay ibinuka ang kanyang mga hita. Sa wakas, napuno ng espesyal na kapangyarihan ang buong katawan, at nagsimulang mabilis na palakasin ang laman, at dugo. Palakasin ang laman at dugo. Ito ang eksaktong proseso ng paglilinang sa sarili sa kagalang-galang na kaharian. Gayunpaman, ang proseso ng self-cultivation ng Venerable ay medyo mabagal, at nangangailangan ng tulong sa mapagkukunan, ang pag-iimbak ng tunay na enerhiya, at ang pangangailangan na hugasan ang katawan at iba pa. Ngunit dito sa lupain ng mga Diyos at laman, ang isa ay kailangan lamang na tumayo, at ang espesyal na enerhiya ay tataas upang linangin ang sarili, at ang bilis ay mas mabilis kaysa sa paglilinang. Kapag ang gininto ang katawan ay nilinang, ito ay magiging isang gininto ang katawan na kagalang-galang. Sa sandaling ang gininto ang katawan ay nilinang sa kasakdalan, ito ay mawawala ng paggalang at magiging banal. Gayunpaman, ang nguto ay may mahigpit na mga paghihigpit sa kaharian, at hindi pa rin alam kung ito ay pipigilan upang maging isang santo. Lahat ay nagpapatakbo ng mga pagsasanay at pagsasanay sa lugar. Sa utos ni Lu Chen, ang lahat ay agad na umupo ng naka-crossleg sa lugar, nagsagawa ng kanilang sariling mga ehersisyo, at nag-ensayo sa tulong ng enerhiya ng lupain ng banal na laman. Maliban kay Lu Chen, lahat ay gumagamit ng mga mapagkukunan upang mapabuti ang kahusayan ng paglilinang. Si Lingwa at 1,000 espiritual na mandirigma, ay natural na kumain ng natutunaw na bunga ng espiritu, at sinamantala ang pagkakataong ibalik ang kanilang orihinal na kalagayan. Ang iba ay kumakain ng 9-pattern Venerable Pill. Walang maiinom si Lu Chen, hindi gumagana ang mga table task para sa kanya, ang tamang aura lang ang gagana. At ang aura ni Muto ay hindi mataas, 200,000 beses lamang, na medyo mababa para sa iba. Ngunit para kay Lu Chen, ito ay medyo masyadong mataas, siya ay nag-practice nito ng may pag-aatubili, at ang epekto ay katamtaman. Ang pangunahing problema ay nasa proseso ng paglilinang, kailangang kontrolin ni Lu Chen ang dami ng pagsipsip ng 5 dragon veins. Kung hindi, ang 5 dragon veins ay sumisipsip ng malaking halaga ng 200,000 beses na espiritual na enerhiya, at kung hindi nila ito matuno ng sabay-sabay, sila ay mabigla. Gayunpaman, sa ilalim ng paghihimok ng espesyal na enerhiyang iyon, ang 9 Dragons Gaiju ay gumagana ng napakabilis, at ang bilis ng paglilinang sa sarili ni Lu Chen ay mabilis ding lumalakas. Pagkatapos ng isang stick ng insenso, ang pisikal na katawan ni Lu Chen ay lumakas sa isang tiyak na antas, at may mahinang asul na liwanag na kumukutitap sa kanyang katawan, na isang senyales ng pagpasok sa Venerable Qingtian. Makalipas ang isang oras, flick, biglang nagkaroon ng muffled na pagsabog sa katawan ni Lu Chen. Sira ang gate, ang asul na liwanag sa kanyang katawan ay yumayabong, at ang pagpapalakas ng laman at dugo ay pumasok sa mas mataas na antas. At ang kapangyarihan ng kagalang-galang sa katawan ay pumasok din sa ibang antas. Kagalang-galang na Qingtian. Sa wakas, nakapasok na ako sa hanay ng Venerable Qingtian. Tumawa si Lu Chen, inalis ang kanyang mga ehersisyo, at huminto sa pagsasanay. Dahil,
Pagkatapos masira, ang espesyal na enerhiya na iyon ay hindi na humihimok sa paglilinang sa sarili, ngunit tumira sa katawan. Ito ay nagpapakita na pagkatapos masira ang isang kaharian, ito ay tumatagal ng ilang oras upang patatagin ang paglilinang ng isang tao. Matapos pagsamasamahin ang kaharian, ang mga espesyal na enerhiya na iyon ay maaaring patuloy na magamit upang magpatuloy sa paglilinang sa sarili. Kung tungkol sa pagpapatatag ng paglilinang ng isang tao, ito ay tumatagal ng maraming oras, kaya natural na ang isang tao ay hindi maaaring magsanay at magkonsolida dito, maaari lamang lumabas at muling pagsamahin. Kakaka. Gayunpaman, hindi pa tapos si Lu Chen sa pagiging masaya, at nagkaroon ng pagsabog sa paligid niya, na nagpatuloy. Nakumpleto na rin ng mga sundalo ng Fanatical Legion ang kanilang sariling paglilinang at sunod-sunod na nilagpasan ang kaharian. Karamihan sa mga Legionnaire ay pumasok din sa hanay ng mga Lords of the Earth, at sumali sa hanay ng Lords of Qingtian on the spot. Kasama ang 1,000 espiritong mandirigma, sa tulong ng lakas ng lupain ng mga Diyos at kapangyarihan ng natutunaw na prutas, ang orihinal na Qingtian Venerable ay naibalik. Para sa mga pangunahing kapatid ni Lu Chen, lahat ng kanilang katawan ay nagniningning ng ginintoang liwanag, at lahat sila ay nagtanim ng mga ginintoang katawan. Ang mga walang pagbabago sa kaharian ay si Linhua, ang 10 katulong, at si Shang Guanjin. 12 sa kanila ay ang Golden Body Venerable na pumasok sa Twilight Land, at nasiyahan sa espesyal na enerhiya ng lupain ng mga Diyos at laman, at marami rin silang natamo. Ang pisikal na katawan ay pinalakas hanggang sa yugto ng pagiging perpekto, at ang hininga ay lumalakas, at maaari silang ganap na mawalan ng paggalang at maging banal. Gayunpaman, naapektuhan ng paghihigpit ni Mutu, ang 12 sa kanila ay hindi nakalusot sa mismong lugar, at mahigpit na napigilan sa ilalim ng Saint Realm. Maliban kung umalis sila sa Muto, hindi sila maaaring maging banal. Lalo na si Linhua, na sumisipsip ng pinakamaraming enerhiya mula sa lupain ng banal na laman, at may pinakanakakatakot na aura. Malapit na lang ibalik ang Bone Tattoo Saint State. Binabati kita, mga kapatid. Nang makitang bumuti ang lahat, hindi napigilan ni Lu Chen na maging maganda ang kalooban at tumawa. Congratulations, kuya. Congratulations, boss. Tuwang-tuwa ang lahat sa Fanatical Legion at sunod-sunod na binati si Lu Chen. Ito ay hindi madali para sa iyo. Pagkatapos magtagal sa kalahating hakbang na God Realm, sa wakas ay nakapasok ka sa zone, at nakapasok ka rin sa Qingtian Zone sa lalong madaling panahon. Sa wakas, makakasabay ka sa ritmo ng magkapatid. Sabi ni Shang Guanjin kay Lu Chen na may masayang mukha. Nakahabol na ang kaharian ni Senior Brother, pero dapat mas malakas ang combat power ni Senior Brother. Paano tayo makakasabay sa ritmo ni Senior Brother? Ngunit sinabi iyon ni Fei Long, na agad na sinasakal si Shang Guanjin, at sinasakal din ang iba pang pangunahing kapatid. Oo. Sa paglalakbay ng martial arts, bagamat mahalaga ang realm, ang combat power ang pinakamahalagang bagay. Noong nasa kalahating hakbang na si Lu Chen sa pagdadalisay sa mga Diyos, mayroon siyang kapangyarihang pumatay ng mga santo, at ang kanyang nilaslas ay nasa antas ng mga santo na may tato sa buto, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay walang kapantay sa mundo. Ngayon, si Lu Chen ay hindi lamang pumasok sa zone, ngunit walang nakakaalam kung paano biglang nakapasok si Lu Chen sa zone ng Earth. Bukod dito, sa suporta ng lupain ng mga Diyos at laman, si Lu Chen ay tumapak sa hanay ng Blue Sky Lord mula sa Earth Lord. Maiisip na si Lu Chen, na naging Venerable Qingtian, ay magkakaroon ng abnormal na lakas sa pakikipaglaban. Kung hindi tayo makakasabay, hinding-hindi tayo makakasabay. Sinabi ni Shuho, maaaring mapatay pa ng kasalukuyang lakas ni Boss ang tunay na hari. Paano tayo makakasunod? Kabanata 1489. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Hindi naman totoo iyon. Ang tunay na hari at ang santo ay isang watershed, at may pagkakaiba sa pagitan ng tunay na hari at ng santo. Sinasabi na ang tunay na hari ay may kapangyarihan ni Liu He, kahit isa lang, hindi ito kayang labanan ng isang santo. Gaano man kalakas ang aking combat power, nang walang suporta ng isang mas mataas na kaharian, natatakot ako na ito ay limitado sa kapangyarihan ng labanan ng isang santo, at hindi ko matatalo ang tunay na hari. Kaya, mga kapatid, kung magsisikap kayo, tiyak na makakasabay kayo sa ritmo ng aking combat power. Siyempre, kung ako muna ang magiging tunay na hari, hindi ka talaga makakasabay.
Nakita ni Lu Chen na ang kanyang mga kapatid ay nag-aalala na ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay hindi makakasabay, kaya ipinaliwanag niya ito ng ganito. Tungkol sa kapangyarihan ng labanan ng tunay na hari, si Lu Chen ay nakakita lamang ng isang palad mula sa Elder of the Spirit Race, ngunit ito ay natangay ng unicorn na braso ni Xiaoyu. Sa katunayan, si Lu Chenmi ay nakipaglaban sa tunay na hari at wala siyang ideya. Ngunit sa sandaling ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng dalawang babaeng multo, at pareho silang napalingon sa likuran, halatang may nararamdaman. Boss, nagsimulang kumilos ang mga tao ko, at mabilis silang papunta sa kanyan. Sabi ni Xiao Dai, nariyan din ang hininga ng angkan ng Ming, at nagmamadali rin sila dito. Dagdag ni Xiao Chen, kung gayon ang lahat ay magmadali, baka. Bago matapos magsalita si Lu Chen, nalaman niyang ang lupa ng mga Diyos at laman sa ilalim ng kanyang mga paa ay unti-unting nawawala, at hindi niya maiwasang mabigla. Hindi lamang ang lupa ng mga Diyos at laman ang nawawala, kundi pati ang lupa ng kamatayan ay unti-unting naglalaho, na parang hinihigop ng lupa ng takip silim. Lu Chen, anong nangyayari? Sa pagtingin sa mga pagbabago sa lupa, hindi naiwasang magtanong ni Lingua. Naaalala ko ang sinabi ng dekano na bagaman ang lupa ng mga Diyos at laman ay mapaghimala, ang enerhiya nito ay limitado. Kapag ito ay hinihigop sa isang tiyak na lawak, ito ay uurong sa lupain ng takip silim na lupa at maghihintay sa susunod na takip silim, ang lupa ay nabuksan bago ito muling lumitaw. Sabi ni Lu Chen, ang lupain ng mga Diyos at laman ay may napakalawak na lugar at napakaraming enerhiya. Maaari itong magbigay ng hindi bababa sa 50,000 katao para sa sariling paglilinang, at mayroon lamang tayong 5,000 katao. Paano nito mauubos ang lakas nito? Nagtatakang tanong ni Lingua. Isa lamang ang posibilidad, iyon ay, ang ating 5,000 katao ay sumisipsip ng enerhiya ng 50,000 katao, na direktang sumisipsip ng enerhiya ng lupain ng mga Diyos at laman. Ngumiti ng pilit si Lu Chen. Sa katunayan, ang enerhiya na hinihigop ng iba ay limitado, pangunahin dahil siya mismo ang sumisipsip ng labis na enerhiya. Sa operasyon ng Julong Gaiju, ang 5 dragon veins ay sumisipsip ng maraming enerhiya mula sa lupain ng banal na laman habang sumisipsip ng espiritual na enerhiya, na tinatayang katumbas ng 10,000 tao. Dahil dito, lumakas ang 5 dragon veins. At maging ang laki ng katawan nila ay ilang beses na mas malaki. Ito ay mas mabilis na sumipsip ng espiritual na enerhiya at baguhin ang tunay na asensya, na maaaring gawing mas mahusay ang epekto ng paglilinang ni Lu Chen. Kaya naman, si Lu Chen ay nakakuha ng malaking benepisyo, kaya natural niyang ikinibit ang kanyang mga balikat, hindi mahalaga. Gayunpaman, siya at lahat ng tao sa hukbo ay nakakuha ng lakas ng lupain ng mga Diyos at laman. Ang maganda ay pagkatapos makuha ito, wala itong kinalaman sa kanya. Noong una, binalak niyang bawiin ang ilan sa mga banal na karne ng lupa upang makita kung maaari siyang lumikha ng ilang iba pang mga epekto. Ngunit ang lupa ng mga Diyos at laman ay hindi purong lupa, ito ay ang pagsasanib ng laman at dugo ng Yin God. Kung ito ay ilalagay sa Chaos Orb, nakakadiri isipin ito, kaya't isinuko ko ito, idea. Ngunit may isa pang ideya na dapat ipatupad, at iyon ay patay na lupa na umuurong. Kung hindi ka kikilos, ang mga patay na lupang iyon ay ibabalik sa lupain ng takip silim. Agad na inabot ni Lu Chen ang Chaos Orb, at mabilis na naghukay ng malaking butas sa isang sulok kung saan ang lupa ay nasa lahat ng dako. Sa oras na ito, ang magkabilang palad ay natatakpan ng hilaw na lupa, kaya't nagunat ako upang hukayin ang patay na lupa. Boss, huwag mong hawakan ang patay na lupa, hindi ito mabuti para sa iyo. Hindi alam ni Xiao Chen ang sitwasyon, kaya namutla siya sa takot, ngunit hindi niya mapigilan si Lu Chen. Si Lu Chen ay naghukay ng isang malaking tumpok ng patay na lupa, direktang itinapon ito sa Chaos Orb, at itinapon ito sa malaking hukay. Pagkatapos, pinabilis ni Lu Chen ang paghukay ng patay na lupa, at sa isang kisap mata, napuno ang malaking butas, at tumigil siya sa paghuhukay ng patay na lupa. Dahil sa pagpigil ng hilaw na lupa, ang enerhiya ng kamatayan ng patay na lupa ay hindi nawala, ngunit napanatili ng maayos. Simula noon, nagkaroon ng hukay ng patay na lupa sa kaguluhan. Gayunpaman, pinanood ng lahat si Lu Chen na naghuhukay ng patay na lupa, at lahat sila ay nagulat. Yan ang patay na lupa na mamamatay kapag hinawakan mo.
Si Lu Chen ay nakipag-ugnayan sa napakaraming patay na lupa, hindi ba siya natatakot sa kamatayan? Ngunit ang problema, hanggang sa tumigil si Lu Chen sa paghuhukay ng patay na lupa, walang nangyari, buhay pa siya at sumipa. Kaya lang walang nakapansin na ang palad ni Lu Chen ay natatakpan ng hilaw na lupa at hindi naapektuhan ng patay na lupa. Paano maaaring mangyari ang isang bagay? Boss, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Xiao Chen. Okay lang, I have the means to touch the dead soil without affecting, don't learn from me. Matapos panasa ni Lu Chen ang lupa ng buhay at kamatayan sa kanyang mga kamay, inalis niya ang kanyang mga kamay sa Chaos Orb, at pagkatapos ay ipinalakpak ang kanyang mga kamay upang patunayan na ayos lang siya. Ang sabi, kapag nahawakan mo ang patay na lupa, mamamatay ka. Anong paraan meron ang amo para walang mangyari kung hinawakan mo? Tanong ulit ni Xiao Chen. Sa totoo lang, ang patay na lupa ay hindi kasing lakas ng sinasabi sa alamat. Exaggeration ang mamatay kapag hinawakan mo ito. Umiling si Lu Chen, at sinabing, sa ibaba ng kagalang-galang, tinatayang ang paghawak dito ay papatayin ka, ngunit sa itaas ng kagalang-galang, ikaw ay maaapektuhan lamang sa iba't ibang antas, ngunit hindi ka mamamatay. Bagamat ang mga kamay ni Lu Chen ay protektado ng hilaw na lupa, kapag hinuhukay ang patay na lupa, talagang nararamdaman niya ang epekto ng enerhiya ng kamatayan ng patay na lupa. Ang ganitong uri ng enerhiya ng kamatayan ay talagang sumisipsip ng puwersa ng buhay, at ang mga taong may mababang kultibasyon ay sipsipin mula sa puwersa ng buhay sa isang iglap, at papatayin kaagad. Ngunit, ang kagalang-galang ay may mataas na antas ng paglilinang, isang malakas na pisikal na katawan, at malakas na panlaban. Ang ganitong uri ng enerhiya ng kamatayan ay hindi sapat upang kitilin ang kanyang buhay, at higit sa lahat ay dumaranas siya ng malamig na pinsala. Kung ito ay isang mas makapangyarihang santo, maaari niyang baliwalain ang pinsala ng patay na lupa. Kahit na walang proteksyon si Lu Chen sa hilaw na lupa, hindi manganganib ang kanyang buhay kung hinuhukay lang niya ang patay na lupa gamit ang kanyang mga kamay. Kung siya ay nakaranas ng anumang pinsala, maaari siyang humigop ng espiritong kaluluwa upang malutas ito. O, hayaan ang mga field healers na iyon na maglagay muli ng kanilang sigla, magiging maayos ito. Ngunit natuklasan ni Lu Chen ang isa pang problema, iyon ay, kung ano ang pinakanakamamatay na bagay sa patay na lupa. Halaman. Ang patay na lupa ay ang pamatay ng mga halaman. Sa Chaos Orb, na nakasentro sa patay na hukay ng lupa, daan-daang talampakan ang lugar, at puro abo ang mga halaman. Hindi alintana kung ito man ay ang Soul Living Tree, ang Sun Severing Grass, o maging ang Melting Spirit Tree. Hanggat ito ay malapit sa hanay ng patay na hukay ng lupa, lahat sila ay malalanta at magiging fly ash. Ang bagay na ito ay ganap na top-notch para sa pagkalaso ng mga halaman, ngunit kung ito ay ginagamit upang harapin ang mataas na antas ng mga mandirigma, ito ay karaniwang walang silbi. Ngunit sa sandaling ito, maraming grupo ng mga tao ang nagmadaling lumabas sa kanyan, kabilang ang lahi ng multo, lahi ng underworld, at maging ang lahi ng tao. Sa sandaling iyon, puno ang buong bokana ng canyon, kasama na ang mga lugar sa labas ng bokana ng canyon, na puno rin ng mga tao ng iba't ibang lahi. Tulad ng hula ni Xiao Chen, may mga 2 milyong multo. Ang Hades ay higit pa, mga 3 milyon. At mayroong higit pang mga lahi ng tao, at ang kabuoang bilang ng mga kagalang-galang mula sa iba't ibang puwersa ay lumampas sa 4 na milyon. Gayunpaman, sa mga miyembro ng Ghost Clan at ng Ming Clan, kakaunti ang nasugatan, at kitang-kita na nagkaroon ng away sa pagitan ng dalawang panig. Gayunpaman, dahil hinukay ni Lu Chen ang patay na lupa, nakalimutan ng Fnatic Legion na bumalik sa bangin, at ganap na nalantad sa 3 pangunahing karera. Kabanata 1490, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Tapos na, nandito na kami ni Xiao Chen, lahat sila nakita na ng clan ko. Tiningnan ni Xiaodai ang lupain ng banal na laman na hindi pa ganap na nawala sa ilalim ng kanyang mga paa, at sinabing may mapait na mukha, tiyak na sisisihin nila tayo sa pangunguna sa sangkatauhan na hanapin ang lupain ng banal na laman, na pumipigil sa kanila na tamasahin ang mga benepisyo ng banal na laman. Anong kinatatakutan mo? Taga-asya na kayo ni Xiao Chen. Kung gusto silang sisihin ng Ghost Clan, sisihin mo sila sa pagpapaalis sa iyo. Hindi ito sineryoso ni Lu Chen. Tinitigan lang niya ang pinuno ng Ghost Clan, at nagtanong, siya nga pala, sino ang pinuno ng Ghost Clan doon? It's Venerable Guihua.
Nang magpasya ang upper echelons ng Ghost Clan na ipadala ako at si Xiao Dai sa Zeman family, siya ang executor. Tumingin si Xiao Chen sa bakana ng kanyan at nakilala ang pinuno ng Ghost Clan, na siya at ang superior ni Xiao Dai sa Underworld. Siya pala, biglang napagtanto ni Lu Chen na nang sundan niya si Zeman at ang kanyang anak sa kuweba ng multo upang hanapin si Duan Yangkao, nakita niya ang multo na bahagi, hindi nakakagulat na parang pamilyar ito. Sa sandaling ito, si Guihua, na nakatayo sa bakana ng kanyan, ay nakakita ng isang grupo ng mga tao sa loob na nakatayo sa isang piraso ng ginintoang lupa, at ang piraso ng ginintoang lupa ay naglalaho, at hindi maiwasang magalit. Hindi makatwiran na ang unang nakarating doon, at sinipsip pa ang enerhiya ng banal na karne ng lupa, na walang iniwan sa amin. Nanlaki ang mga mata ni Guihua sa galit, at nakita niya sina Xiao Chen at Xiao Dai na nakatayo sa tabi ni Lu Chen, at agad siyang nagalit. Xiao Chen, Xiao Dai, ikaw pala. Paano mo matutulungan ang sangkatauhan na mahanap ang lupain ng mga Diyos at laman? Hindi ba? Ito ay paraan para gibain ang sariling lahi. Honorable Guihua, tayo ay mga tao na ni Zeman Chenshan, kaya natural na kailangan nating sundin ang utos ng Master. Nais ng Panginoon na mahanap natin ang lupain ng mga Diyos at laman, hindi tayo ng ahas na sumuway. Tumugon si Xiao Chen sa paraang galit na naging usok ang kanyang 7 butas. Gayunpaman, sumulyap si Guihua kay Aishan, at nagawa niyang say anything more. Sa simula, siya ang nagbigay kay Xiao Chen at Xiao Dai kay Zeman Chenshan para magkaroon ng relasyon sa pamilyang Zeman. Ngayon, si Xiao Chen at Xiao Dai ay mula sa Zeman Chenshan, kaya maliwanag na tulungan si Zeman Chenshan, ano pa ang masasabi niya. Kahit na may pagdurusa, kailangan mong lunukan ang iyong sarili. Lu Chen? Bastard ka? Pinangunahan mo pala ang mga tao na sipsipin ang lahat ng lupain ng mga Diyos at laman. Kabilang sa mga kagalang-galang hukbo ng Mingzhou, may biglang sumakay sa isang berdeng alakdan, tinuro si Lu Chen at sinumpa siya. Hindi ko alam kung sino yun, nandito pala ang bastos na Ming Clan. Tumingin ng malapitan si Lu Chen at tumawa sa mismong lugar, tama, pinangunahan ko ang isang tao na sipsipin ang enerhiya ng lupain ng banal na laman. Kung may kakayahan ka, halika at talunin mo ako. Dahil, ang lalaking nakasakay sa berdeng soani ay isang matandang kakilala ni Lu Chen, at ito ay si Ming Li. At sa sandaling ito, may naintindihan din si Lu Chen. Ibig sabihin, bakit binago ng Ming Clan ang kanilang posisyon nang walang dahilan noon, at nagkusa na salakayin ang sangkatauhan. Kung wala itong kinalaman kay Ming Li, hindi maniniwala si Lu Chen kahit na siya ay patayin. Ang bagay na ito ay maaaring hindi desisyon ng nakatataas na echelon ng Ming Clan, ngunit isang assertion na ginawa ni Ming Li. Si Ming Li ang first-class martial arts talent ng Ming Clan. Sa cultivation at combat power ni Ming Li, malaki ang posibilidad na siya ang maging pinuno ng Mutuk, ang grupo ng Ming Clan Venerables. Hindi nakakagulat na si Ming Li ay dumanas ng ilang beses mula sa mga kamay ni Lu Chen, nagtanim ng sama ng loob sa sangkatauhan, at inutusan ang kanyang tribo na salakayin ang sangkatauhan ng walang pahintulot. Matalo! Higit sa pakikipaglaban, sa tingin mo ba ay makakatakas ka ngayon? Ngayon ay dumating na ang kagalang-galang na hukbo ng 3 pangunahing lahi, at ang bawat lahi ay gustong kumuha ng malaking pagkakataon, ngunit nilunok mo ang malaking pagkakataong ito sa iyong sarili, at sinaktan mo ang lahat. Si Ming Li ay mukhang naiinis, malamig na sumangot, at sinabing, huwag mong sabihin na ako, ang angkan ng Ming, ay hindi ka pakakawalan, maging ang angkan ng multo, at maging ang iyong kapwa angkan ay hindi ka pakakawalan. Sa sandaling bumagsak ang mga salitang ito, agad na sinampal si Ming Li sa mukha, at ito ang uri ng tao na kaliwat kanan. Kaming mga tao ay hindi alam kung paano haharapin ang aming sariling mga tao. Kahit nakunin ni Senior Brother Lu Chen ang lahat ng magagandang pagkakataon, papalakpakan lamang namin at hinding-hindi kami magpapahirap para kay Senior Brother Lu Chen. Ang kagalang-galang na gininto ang katawan na pinamumunuan ng sangkatauhan ay lumabas at gumawa ng ganoong pahayag, na katumbas ng pagsampal kay Ming Li. Sa daan-daang mga kagalang-galang na tao, marami sa kanila ang inatake ng Ming Clan noon, at halos nalipol ng Ming Clan. Nang maglaon, iniligtas sila ni Lu Chen at ng panatikong hukbo. Lahat sila ay nagpapasalamat kay Lu Chen at gustong sundan paano si Lu Chen.
Ang pinuno ng sangkatauhan, ang Golden Body Venerable, ay isa sa kanila, at huli na ang lahat para magpasalamat kay Lu Chen, kaya paano siya matutokso ng Ming Clan para ipahiya si Lu Chen. Hanggat ang malaking pagkakataon ay hindi mahuhulog sa kamay ng angkan ng Ming, walang pakialam ang angkan ko ng multo, hindi na mahalaga. Pinigil ni Gui Hua ang kanyang galit at pilit na sinampal sa mukha si Ming Li. Ngayon lang, habang papunta sa kanyon, ang Ghost Clan at ang Ming Clan ay nagkita ng hindi inaasahan. Kung hindi dahil sa paglitaw ng hukbo ng mga kagalang-galang mula sa lahi ng tao, malaki ang banta, at hindi malalaman ng mga multo at ng underworld kung hanggang kailan sila lalaban. Ngunit ngayon, ang lakas ng lupain ng mga Diyos at laman ay hinigop na, at wala ng magandang pagkakataon na natitira, gaano man siya galit, wala itong silbi. Anyway, matatag ang paninindigan ng Ghost Clan sa Human Clan, iyon ay upang maiwasan ang mga salungatan sa Human Clan hanggat maaari, at ilagay ang lahat ng kanilang lakas sa pakikipaglaban sa Hades. Bilang pinuno ng mga kagalang-galang ng Ghost Clan, natural na hindi niya lalabagan ang posisyon ng matataas na klase ng Ghost Clan, at kahit gaano pa siya kagalit, hinding-hindi talaga siya sasalungat sa sangkatauhan. Higit pa rito, nakita na niya na may sama ng loob si Ming Li laban sa Lu Chen na iyon, at hindi na siya makapaghintay na pamunuan ni Ming Li ang hukbo ng Ming upang labanan ang sangkatauhan. Kung masira ng angkan ng Ming ang neutral na estado, hindi maiiwasang makaakit ito ng puot at paghihiganti mula sa lahi ng tao, na malaking pakinabang sa lahi ng multo. Ikaw. Nang makitang hindi nagtutulungan ang lahi ng multo at ang sangkatauhan, nagbago ang ekspresyon ni Ming Li sa mismong lugar, at ni hindi siya makapagsalita. Sabi ko, Ming Li, may mali ba sa utak mo? Posible ba para sa ating sangkatauhan na makinig sa iyo, isang angkan ng Ming, at pumunta upang harapin ang sarili nating mga tao? Ang Ghost Clan at ikaw Ming Clan ay hindi magkasama, at mas imposibleng makinig sa iyong sulsol at lumaban sa akin. Ngayon, ikaw lang ang gustong makipagdeal sa akin ni Hades. Gayunpaman, hindi kailanman nagkusa ang Hades na salakayin ang sangkatauhan. Kung gusto mong sirain ang posisyong ito, maaaring hindi sumang-ayon ang iyong mga tao. Tiningnan ni Lu Chen ang nakakahiyang mukha ni Ming Li, at direktang minisyon at sinigawan siya, hanggang sa mapuno ng usok ang kanyang 7 orifice. Dito sa Muto, lahat ng mga Panginoon ng Mingzhou ay dapat sumunod sa akin, at walang sino man ang manggahas na suwiin ang aking mga utos. Ngumuso si Ming Li, tiningnan si Lu Chen ng masama, at sinabing, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo, mula nang pumasok ako sa Muto, inutusan kong salakayin ang iyong sangkatauhan, at sumunod ang lahat ng aking angkan, at walang umatras. Noon, may hukbo ng Ming Clan na umatake sa ating sangkatauhan, at ikaw talaga ang nag-utos. Hindi ka ba natatakot na masira ang posisyon mo sa Ming Clan at makaganti mula sa sangkatauhan? Sabi ni Lu Chen. Kalokohan mo talaga. Magkaaway na ang sangkatauhan at ang Ming Clan, at pwede silang lumaban kahit kailan, kahit saan. Ngunit sinabi ito ni Ming Li, na may napakahigpit na saloobin, hindi ako natatakot sa langit, at hindi ako natatakot sa lupa.